Mika, biktima ng panloloko ng isang lalaki na nagbigay ng pagbabago sa buhay niya. At isang binatang nagngangalang Jake naman ang nagmahal sa kanya ng sobra. Minahal ni Jake ng sobra si Mika, yung tipong handa na siyang iharap ito sa dambana. Ngunit ano ang gagawin niya kung pag-aari na pala ito ng iba? Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang love story ni Mika at Jake na pinamagatang Billionaire's True Love. Ay, ba't pa kasi hindi na lang si Minda ang inutusan mong bumili ng maggulay na tuwi? Halata ni Mika ang pagkairitang sabi ng isang babaeng maganda sa lalaking katabi na abalang-abala sa pagpili ng sariwang-sariwang mga gulay. Alam mo na mga abalang-abala yung tao sa pagsusupervise para sa handaan, di ba? Miss, magkano ba ito lahat? Baling ng makisig na binata sa nangingiting si Mika. The day after tomorrow pa naman yung celebration, hindi ba? Ang nakasimangot na sabi ng babae habang nakatingin ng masama sa magandang tindera na kanina pa niya napapansing madalas na sinusulyapan ng kasama. Ella, ano ka ba? Alam mo namang silver anniversary nila mama at papa, hindi ba? Kailangan ko pa bang sabihin kailangan espesyal at kakaibang okasyon sa linggo? I know that, darling. Matamis sa sabi ng sopistikadang babae nang mahalatang nakukulitan na ang gwapong katabi. I guess the smelly place and filthy people just get into my nerves. Gosh, it's so hot in here. Sabi nito habang masamang nakatingin kay Mika na parabang siyang sinisisi nito. Bahagyang napakunot ang noon ni Mika. Dali-daling sinabi niya ang halaga na binili ng mga ito para makaalis na sa pwesto nila. Ella, wari may pagbabanta ang kalmadong tinig ng lalaki. Nginitian nito ang namumulang tindera na parang humihingi ng paumanhin. Dali-daling hinila ni Mika ang parang napasong kamay nang saglit na magkadait ang kanilang mga palad. Napaka-malisyosa ko yata ngayon. Lihim na pinagalitan niyang sarili. Konting dampi lang eh. Mika? Narinig niyang tawag ng papasok na ina sa malit na pwesto nila ng gulay at mga prutas sa palengke ng Bulacan. Yung promise mo ha, magsiswimming tayo. Narinig na lang niyang papalayong sabi na mukhang mayaman at maarting babaeng customer sa katabing makisig na lalaking bahagya pa siyang nilingon. Dali-daling nagmano si Mika sa ina. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang hindi naman pala narinig ng ina ang mayabang na babaeng niyon. Si Rex, nasa bahay. Ang maikling sabi nito, kaya naman pala nakasimangot ito. Hay, siguradong bibilugin na naman nun ang ulo mo. Pustahan pa tayo. May kailangan na naman yun sa'yo. Kaya sinusundo ka na naman. Malamang nilayasan na naman kayo ng katulong. At wala na naman siyang tagalaban ng mga damit niya. O kaya na may wala na siyang mapagpapraktisang panchimbag. Kaya ngayon pala ngay, natigil ang pagbubunganga ni Aling Linda nang mapansing ang mariing pagpikit ng mga mata ng anak. Nakuyom ni Mika mga palad. Ayaw na niyang marinig pa mga yon. Parang muli niyang naramdaman ang sakit ng mga... Naramdaman niya marahang pagpisil ng ina sa kanyang magkabilang balikat. Anak, kung sawa ka na, kung ayaw mo na, dumito ka na lamang sa amin ng tatay mo. Tatanggapin ka namin ng buong buo. Kahit naman kailan, hindi kami boto dyan sa lalaking yan eh. Nay, ayoko hong mawala ng pag-asa. Bibigyan ko ulit siya ng isa pang pagkakataon. Hindi po ba magandang senyales na mas maaga niya akong sinundan dito ngayon? Ko, hindi porket dati umaabot ng ilang linggo bago ka sunduin ang damuhong yun. At ngayon ay 4 na araw pa lang, nandyan na siya. Hindi naman nangangahulugang hindi ka na niya pagbubuhatan ng kamay. Gaya nga lang sinabi ko, malamang nilayasan na naman yun ang katulong at wala na naman siyang mautusan. Hay, nako Mika. Hindi ka namin pinalaki ng tatay mo para bugbugin ang lokong yun. Ay nako, kung hindi lang dahil sa'yo, pinakulong na namin yun ng tatay mo. Nakahinga na maluwag si Mika nang tumigil sa kanilang harapan ang kanilang honor type jeep na minamaneho ng katiwala nila. Hindi na nga ganong nagsalita pang ina. Kahit naman may katarayan nito, inilalagay pa rin nito ang sarili sa tamang lugar. Alam nitong hindi ngayon ang tamang panahon at lugar para pagsabihan ng anak sa pag-asang magigising ito sa pagpapakamartir. Sinamantala ni Mika ang pagbabaybay ng sasakyan para sana makapag-isip-isip. Tinatanong niya kanyang sarili
Kinakapa ang damdamin, ngunit gaya ng dati, wala siyang maramdamang kakaiba. Maliban na wala na siyang maramdamang takot, di gaya ng dati na sa tuwing maririnig ang pangalan ni Rex, parang nagtatakbuhan na ang mga daga sa kanyang dibdib. Hindi lamang miminsan na nilisan niya ang lalaki at bumalik sa bayang ito na kanyang kinalakhan. Sa piling ng kanyang mga magulang at sa lugar at mga taong malapit sa kanyang puso. Ang unang pag-aal sa balutan niya nang hindi na niya makaya ang pagbubuhat ng kamay ng lalaki sa kanya. Ilang buwan pa lamang pagkatapos nilang ikasal. At sa unang pagkakataong sunduin siya nito sa bahay ng mga magulang na tanging lugar na kanyang matatakbuhan, muli niyang namasid ang matipunong lalaking nanliligaw sa kanya noon. Ang sanhi ng pagkainggit ng mga kadalagahang nasa kanilang simpleng nayon. Muli niyang nakita ang pagmamakaawa nito sa mga namumungay ng mga mata. Na para bang nais sabihin siya ang buhay nito at sa oras na mawalay siya, ikamamatay nito. At muli siyang sumama rito. Pilit na kinukumbinsi ang sarili sa pagkakataong ito ay magiging matagumpay na ang kanyang buhay may asawa sa kabila ng mga payo at babala ng kanyang mga magulang. Noong una pa man, hindi na boto sila Aling Linda at Mang Nestor sa makisig na taga-Maynilang nanliligaw sa kanilang nag-iisang dalaga. Hindi namang masasabi ni Mika na sa una pa lang, inibig na nga rin niya ang binatang Manilenyo sa kabila ng mga udyok ng mga kaibigan. Hindi niya naramdaman rito ang inaasahang nararamdaman ng isang umiibig sa kabila ng kagwapuhan nito at ilang pang mga katangiang kinakikiligan ng mga kakilala. Kaya sa kabila ng panghihinayang ng mga kaibigan, gaya ng iba niyang manliligaw, binasted niya ang binata. Ngunit naging matyaga ang binata. Batid niya ang ginagawa nitong sakripisyo at kung ilang oras ang binabiyahe nito mula Caloocan hanggang sa kanila sa may kawayan, 2 beses sa isang linggo. Marahil isa ito sa dahilan kung bakit hindi niya nagawang tanggihan ang nag-iisang kahilingan ng lalaki sa loob ng halos 6 na buwang panunuyo nito. Napagmuni-muni niyang marahil, isa rin yun sa dahilan kung bakit napapayag ang kanyang mga magulang, lalo na ang ina na talagang mas istrikto kaysa sa kanyang napakabait na ama. Nang minsan ay nagyaya ang binata sa Maynila dahil umano sa karawan ng ina. Kasama ang ilang kabarkada nito, pati na rin ang mga kaibigang dalaga ni Mika. Isang hakbang na napakatuso. Napag-isip-isip rin ng mag-asawang matapos mangyari ang lahat. Umiiyak na yumakap ang dalaga sa magdamag na nag-aalalang mga magulang, kinaumagahan, pagkaraan ng pagpapaalam ni Rex. Sapat nang nakitang ayos ang anak upang malaman ang sagot sa mga katanungang kagabi pa pinagtatalunan ng mag-asawa kung bakit hindi nakauwi sa takdang oras ang kanilang dalaga na usapang ihahatid ni Rex. Mga 6:00 ng hapon, kasama ng ilang pa mga kaibigan nito. Nasa aktong ipapaalam na nila ito sa mga may kapangyarihan nang malamang halos umaga na rin nagsiuwi ang mga kaibigan ng anak at sinabing susunod na raw ang dalawa maya-maya lang. Sa kadahilanang nais lang daw pagbigyan ng kahilingan ng biyuda ng ina ni Rex. Na makausap ang babaeng kinahuhumalingan ng uniko iho nito. Ngunit halos katanghaliang tapat na nang mamataan nila ang kotse ni Rex. At sapat na nga ang nakitang luhaang dalaga upang sugurin ang itak ni Mang Nestor, ang nakatungong lalaki. Isang aksyon ng pag-amin ng isang pagkakamaling hindi na kailangan pa ang anumang salita. Handa ko naman po siyang pakasalan. Ang isang linyang sabi nito na magiging sanhi ng napakalaking pagbabago sa dating simple at kontentong buhay ni Mika. Kung nakinig lamang ako kay inay noon. Malungkot na buntong hininga ni Mika at muli niyang napatunayang laging nasa huli ang pagsisisi. Kakaibang ginaw ang naramdaman niya ng umagang yon. Hindi ang nakasanayan niyang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa nakapaligid na mga puno sa kanilang bakuran, na pinagtulungan pang itanim ng kanyang amatina na halos ay kasing edad pa niya. Nang hilakbot siya, nang mapagtantong wala pa pala siyang saplot sa katawan at ang malamig na hanging dumadampi sa kanya, nagmumula sa aircon na nasa isang sulok ng silid. Hindi niya kilalang silid na to. Isa lamang ang sigurado niya, hindi to sa kanya. Isang kaalamang nais niyang ikaiyak ngunit pinigil niyang sarili. Pilit niyang pinakalma ang natatarantang utak
Pilit na inalala ang mga nangyari kahapon. Hindi, kagabi. Kasama niya si Rex, pati ang ilan nitong barkadang nahulaan niyang nanliligaw rin sa mga kaibigan niya sa kanila. Nakilala niya si Mrs. Pascual. Pinagbigyan niya ang may kaarawang ina ng manliligaw at kanyang tinanggap ang iniabot ni Rex na kupita. Tama, nakailang kupita nga ba siya? Hindi na niya maalala. Ayaw sana niya itong tanggapin nung unang ngunit nang mapansing halos lahat ay umiinom, pati na ang mga kasamang taga-nayon tinanggap na rin niya. At nang malamang walang tubig o juice man lang sa kaarawan ni Mrs. Pascual, nawala ang kanyang pag-atubiling tanggapin ang mayat-mayang pag-abot sa kanya ni Rex. Di niya na matandaan. Kung ano ang pangalan ng alak na yun, na ayon na rito, hindi raw nakakalasing at pampagana lang daw. Pagkatapos nun, nagsayaw sila, nagkainan, pagkatapos nun ay, natutop ni Mika ang nag-umpisang sumakit na ulo. Wala na siyang maalala, malabo na ang ilang pangyayari. Itatanong na lamang niya marahil sa mga kaibigan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Bagamat wala siyang suot ay digustadong minasdan niya ang sariling kahugdan. At naiiyak sa galit na ibinalot ang sarili sa nagilap na puting kumot sa kabilang gilid ng king size na kama. Ramdam pa niya ang init sa unan na nasa tabi sa kanyang tanda na hindi pa nagtatagal. Ay may nakahiga roon at ang pagkakayukos ng kobre kama sa bandang yun. Pero wala nga siyang maramdamang kakaiba sa sarili, maliban sa takot at nerbiyos na pinipilit niyang alisin. Gising ka na pala, mahal. Ang malambing na narinig niya mula sa kabubukas sa pinto na parang sumakal sa nahintakutang dalaga. Bagamat halos alam na niya kung sino yun, hindi pa rin niya napigilan ng sariling batuhin ng lalaking sigurado na siya ngayon sumira sa kanyang dangal. Hindi siya makapaniwalang magagawa yun ng lalaki sa kanya. Bakit hindi? Ang parang nanguuyam na tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ikaw lang ang nagbibingi-bingihan sa mga naririnig mong usap-usapang sobrang babaero ang lalaking yan. At malamang na isa ka lamang sa mga babaeng pinaglaruan yan. Handa akong panagutan ang nangyari sa atin. Narinig na lamang niyang pangalo nito sa pagkabigla ng dalaga. Sa kabila ng nangyari, hindi agad nagpadalos-dalos ang mga magulang ni Mika. Lalo na at ipinagtapat nito sa kanilang wala isa man itong kagustuhan sa nangyari. Hindi dahil nasira na ang puri nito. Hindi nangangahulugang kasal na ang sagot sa kanilang problema. Kahit na nga may tuturing silang mga taga-probinsya, hindi naman sarado ang isip nila sa mga aspetong ganito. Ang mahalaga sa kanila ay ang kaligayahan ng anak. Kahit na nga inaalok ito ng kasal ng lokong yun na pinagkatiwalaan nila. Kung hindi ito iniibig ng nag-iisang supling, hindi sila mag-aatubiling tanggapin ng dalaga at tulungang kalimutan ang mapait nangyari rito. Mas gugustuhin pa nga sana nilang hindi nalang inamin ni Rex ang ginawa. Mas gugustuhin pa nilang hindi nito inamin ang pagkakamali at sana itinakbuhan o tinalikuran na lang ang pangyayari. Nang sa gayon, maaari nila itong ihabla sa pulisya at bigyan ng katarungan ang pagkawala ng kay tagal nilang iniingatang puri ng anak. Ngunit hindi nga ganun na nangyari. Nagmistulang parang maamong tupa ang anyo ni Rex ng araw na yun at parang ito pa ang desperado na magpakasal ang patuloy sa pag-iyak na si Mika sa kanya. Handa na silang ipagtabuyan ng lalaking nang pigilan ito ng dalaga. At sabihing tinatanggap na niya ang inaalok nitong kasal sa pagkabigla ng dalawang magulang. Anak, kung hindi mo siya mahal, hindi ka na kailangang magpakasal pa sa kanya. Mahinahong payo ng butihing ama. Paano po kung magbunga to? Pagtutulugan natin siyang buhayin, anak. Hindi tayo hihingi ng tulong sa lukong yun. Matigas na sabi ni Aling Linda. Sa kabaitan ng dalawa, lalong sumidhi ang kagustuhan ni Mika na hindi mabigyan ng kahihiyan ng mga magulang. Ayaw niyang maging dalagang ina kung sakasakali. Ayaw niyang lumaki ang magiging anak na walang kagigis ng ama. Nais rin niyang maranasan ito ang kaligayahan na naranasan niya sa piling ng pinagpalang mga magulang. At sa paniniwalang kailangan niyang tumayo kung saan siya nadapa, tinanggap niya ang kasal na inaalok ng lalaki. Minasdan niya ang hindi mapakaling asawa sa ilalim ng matalas sa paningin ni Mang Nestor.
Parang binubunutan ng tinik ang kanina pang naaasiwang si Rex nang makita ang papalapit na asawa. Sa kabila ng kasimplihan ng duster na suot nito, hindi matatatuwang magandang pangangatawan ng esposa at maging ang kabuuan nito sa kaila ng walang maaninag na kolorete sa maamong muka. Sabik na hinagkan niya ang mamula-mulang pisngi ni Mika sa kabila ng masamang tingin ng biyanan na babae na nasa likod lamang ng asawa. I miss you, sweetheart. At inilapit pa nito ang muka sa medyo kinakabahang si Mika nang ihalukip-kip ng ina ang dalawang braso at sabihin, "Kagagaling lang ng mga pasanang anak ko. Luwagan mo ang pagkakayakap sa kanya at baka wala pang isang minuto, may maaninagan na naman kaming kulay itim dyan. At baka kung ano pa magawa ng asawa ko." Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Mika, tanda ng pasasalamat sa tumayong si Mang Nestor at masuyong hinawakan ang namumula na naman sa galit na asawa. "Bayaan mong mag-usap ang dalawa, Linda." Masuyong pinagmasda ni Mika ang amatina. Noong bata pa lamang siya, ang tanging pangarap lamang niya, makatagpo ng isang ulirang asawang katulad ni Mang Nestor at magkaroon ng maligaya at matiwasay na pamilya. Hindi niya kailangan ng pera, ng magandang bahay at kotse, ng maraming katulong at kung ano-ano pa. Sapat na sa kanyang isang responsabling lalaking magmamahal sa kanya at mamahalin rin siya. Ngunit pinutol yun nang nangyari sa kanila ni Rex. Ayaw niyang isiping mali siya sa ginawang desisyon noon. Napakasal sa binata sa kabila ng pagkatuklas ng totoong kulay nito. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan ng kasal nila. Napatunayan niya kung gaano kababaero ang napangasawa at kung gaano ka-irresponsable. Inuuna pa marahil nito ang santambak na barkada at handang kalimutang may asawa na siya. Ngunit ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Nais niyang patunayan sa mga magulang na may kahahantungan na rin ng relasyon nila. Na magiging masaya rin ang kaniyang pamilya sa piling ng lalaking pinili niyang pakasalan sa kabila ng mga paalala at babala ng amatina. Habang tahimik na nakatingin sa lalaking muling naupo sa ratan nilang sofa, marahang pinupunasan ng panyo ang namuong mga pawis sa noo at mukha nito. Muli siyang nakapagpasya na muli siyang sasama rito. Muli itong bibigyan ng pagkakataong magbago para sa katuparan ng matagal na niyang pangarap na masayang pamilya, gaya ng dating nararanasan niya. Sa pagkakataong ito, parang muli niyang nakikita ang lalaking nanliligaw sa kanya noon at parang malayong malayo sa lalaking nang bubugbog sa kanya. Maaaninag sa mga mata nito ang animoy pagsamba sa kanya at ang pagkaakit sa kanyang kakaibang kagandahan. "Halika nga, mahal," nakangiting sabi nito. "Tabihan mo naman ako, namiss kita." Ihahanda ko lang ang mga gamit ko," maikling sabi niya at dali-dali na niyang tinungo ang silid. Napangiti si Rex, dahan-dahang pinakawalan ang paghingang kanina pa niya pinipigilan. "Mika, pag-isipan mo sanang mabuti ang iyong gagawing muling pagsama sa lalaking yun." Marahang hinawakan ni Mang Nestor ang magkabilang balikat ng anak. Nilingon niya ang lampas 50 na ring ama. Nakita niya ang pagmamahal at pag-aalala sa parang biglang nahapis na mukha nito. Alam niya, nararamdaman niya ang paghihirap na dinaranas nito. Kahit na nga mas matanda ito sa kanyang nanay ng halos 6 na taon. Hindi mapapansin ito sa masayahing mukha ng matanda noon. Ngunit ngayon, masakit sa kanya ang malamang siya ang nagdudulot ng bigat sa kalooban ng mababuting mga magulang. Mula ngayon hanggat maaari, pangako niya sa sarili, pipilitin ko maging masaya alang-alang sa kanila. "Itay, asawa ko ho siya," parang nagpapaunawang sabi niya. Nilapitan niya ang inang tahimik lamang sa isang gilid ng higaan. Alam niyang kapag ganong hindi ito nagsasalita, masama ang loob nito at pinipigil lamang ang sariling makapagsalita ng mga bagay na ikasasakit nilang kapwa pareho at pagsisisihan lamang sa bandang huli. Pinipigil ang luhang hinalikan niya si Aling Linda at dali-daling tinungo na ang pinto. Patungo sa isa na namang buhay na kailanman, hindi niya aminin sa mga magulang na hindi siya naging maligaya. "Anak, nandito lamang kami. Huwag mong kalilimutang tumakbo sa amin, kahit na ano pang mangyari." Ang pahabol nito na para lamang lalong nagbaon sa karayom na nakatusok sa kanyang puso. At nasabi niya sa sarili, hindi niya bahagyang babahaginan ng mga magulang ng sakit na siya lamang naman ang may kagustuhan. May pag-asa pa bang maging masaya si Mika?
Magbabago na kaya talaga si Rex? Mahal, tingnan mo nga tong binili kong damit mo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, kinabahan si Mika sa pagsuyong nakaakibat sa boses ng asawa. Lalong tumibay ang kanyang suspetsya nang makita ko anong klaseng damit ang inilabas nito sa supot na may tatak ng isang kilalang class na department store sa kamay nilaan. Oh, hindi ba maganda? Ang wari nagmamalaking sabi nito habang hawak sa dalawang kamay ang bestida para mabistahan ng lalong kinabahan na babae. Spaghetti strap ang damit na yon at bagamat hindi ganong maigsi, alam ni Mika na sa taas niyang 5'7", hindi aabot hanggang tuhod ang itimang silk na bestida. Medyo nakahinga siya ng maluwag. At least mas disente naman ang damit na yon kung ikukumpara sa mga binibili nito dati. Nakita na ata ang kanyang kasingit-singitan. Pero sandali lamang ang naramdaman niyang pasasalamat. Saan naman ito kumuha ng pambili ng damit? Naguguluhang tanong niya sa sarili, gayong tinanggal nga ito sa trabaho. Ilang linggo lamang ang nakararaan na naging dahilan umano ng lalaki kung bakit pinagbuhatan na naman siya ng kamay. Na naging dahilan nga kung bakit tumakbo siya sa Bulacan. Ngunit ang pinakamalaking tanong, ano ang dahilan kung bakit ibinili siya ng damit? Maaari kayang suhol dahil ginawa siya nitong punching bag ayon sa kanyang ina. Na ang sanhi raw ay nakalimot ito sa sarili dahil sa nakainom, dahil masama ang loob sa pagkakatanggal sa trabaho. Pero gaya ni Choleng, ang matagal na umanong katulong ng pamilya nila Rex, ay kulang-kulang na hindi paniwala ng asawa. Lagi naman kasi itong lasing. At kung bakit hindi niya alam ang dahilan. Kung bakit lagi na lang sa kanya ibinubunto ng lalaki ang lahat ng malas na dumarating sa buhay nila. Mga kamalasang ito rin naman na nagdudulot dahil sa nakakainis na ugali ng lalaki. Oh, hindi mo ba isusukat? Ang nabawasan ng ngiting tanong nito nang mapansin ang kawalang reaksyon ng babae. Hindi mo ba nagustuhan? Ha? Nagustuhan siyempre. Parang nagising sa pagkakatulala si Mika at dali-daling kinuha ang damit. Isusukat ko lang kung kasya ha. Siguradong bagay na bagay sa iya, mahal. Ang nakangiting sabi nito habang sinusundan ng tingin ang patungo sa banyo. Ang kaakit-akit na katawan ng asawa. Tinitimpi ang pagkainis na tinungo nito ang maliit na bar na nasa isang sulok ng kwarto niya. Na ngayon ay kay Mika na rin. Parang tubig na tinungga lamang nito ang alak na inilagay sa kopita at napalingon siya sa pagbukas ng pinto ng banyo at napangiti sa sarili nang masilayan ang kakaibang kagandahang abot kamay niya lamang. Hindi naman mapakali si Mika sa pagkakatayo sa harap ng mapanuring tingin ng asawa. Pakiramdam na sa wari niya ay hindi normal sa kaalaman na asawa na naman niya ang kaharap ngayon at hindi kung sinong Poncio Pilato lamang. Naiiling na humakbang siya papalapit dito. Alam niya ang tinungo ng mga mata ni Rex at parang naisatakpan ang nakabuyangyang na pisngi ng kanyang dibdib na sanhi ng hindi pagkakasara ng zipper sa likod. Dahil nga hindi niya maabot-abot. Pakisara naman. Labag sa kanyang kalooban ang paghingi ng assistance rito. Kung maaari nga lamang na siya na ang magsara ng zipper na yon. O kung maaari nga lamang na wag na niyang isuot pa ang damit na ito. O kahit na ano pang ibigay sa kanya ng lalaki na talaga namang malalayo sa nakagisna na niyang simpleng pananamit. Sabi na nga ba't bagay na bagay sa iyo yan eh. Susunduin kita mamaya alas 7, meron tayong pupuntahan. Make yourself presentable. Kailangan ma-impress natin ang bago kong mga kaopisina. Lalong-lalo na mayabang kong boss. Kaya wag mo ko ipapahiya ha. Biglang napabalikwas si Mika nang maramdaman naman ang isang kamay nito. Dali-daling tinakbo niya ang banyo at bahagya pang nanginginig ang mga kalamnan na inilak yon. Isang aksyon na sigurado niyang pagtatakhan ng ina, ngayong mag-asawa na sila ni Rex. Napapikit ng mariin si Mika. Sa kabila ng kakapalan ng primerang klaseng kahoy ng pinturang yon, dinig na dinig pa rin niya ang halakak ng asawa. Pawang parang nanguuyam, nangaasar. Ilang saglit rin bago siya lumabas sa banyo. Isang lugar na mas komportable pa siya kaysa sa alinmang bahagi ng may kalakihan ring bunggalong yun. Nakahiga siya ng maluwag nang hindi naabutan doon ng asawa. Kaya pala, nangihinang sabi niya sa sarili. Tama nga ang nanay niya, kailangan na naman nga siya ni Rex. Kaya't ilang araw lang, sinundo na siya nito.
Hindi gaya ng dati na aabot pa halos ng buwan bago nito kunin ang pag-alsabalutan ng asawa. Pakiramdam tuloy niya isang laruan lamang ang tingin sa kanya ng lalaki. Isang magandang laruan na pwede nitong ipagyabang sa mga kabarkada. Katulad ng isang batang mapagmamalaki sa kanyang mga kalaro kung nakakakuha ng isang bagong laruang sasakyan o kahit na ano. Bahagyang ipinilig niya ang ulo. Nai-impluwensya na ata siya ng mga sermon ng ina. Unfair naman ata kay Rex yun. Parang pangungumbinsi niya sa sarili. Hindi nga ba't sinabi nitong nakakuha ito ng trabaho? Dapat pa nga matuwa siya at ilang araw lang nakakuha na ito ng trabaho. Sa bagay, sa dami ng kabarkada nito, hindi naman nga nakapagtatakang marami rin itong impluwensya. Hindi lang ang barkadang marami rito. Muling pang-uuyam ng isang bahagi ng utak niya. Marami rin itong kaaway. Napatingin sa magarang silid si Mika. Marami ang nagtataka kung bakit na-afford pa ni Rex ang ganitong kagandang buhay gayong palipat-lipat ito ng trabaho. Hindi nila alam na ang mama lamang nito ang nagbigay sa kanila ng titulo ng bahay at lupa na ito bilang regalo sa kanila nung sila ay kasal. Nagtataka si Mika kung bakit ang mabait na si Mrs. Pascual nagkaroon ng isang irresponsable, lasenggo at kung ano-ano pang bisyong mayroon ang nag-iisang anak nito. Ayon naman sa mga kakilala, mabait rin ang yumaong ama ng asawa at kabaliktaran ang ugali ng anak. Kaya nga nakapag-impok ng isang malaki-laking halaga para sa naiwan nitong may bahay bago ito namatay. Mabait rin naman si Rex Iha, ang pangalo sa kanya ni Mrs. Pascual. Nagumpisa lang naman ang kanyang pagiging ganyan nang mangyari ang aksidenteng yun. Hindi ho ba't kaya nabunggo ang minamaneho niyang sasakyan dahil lasing siya at galing sa happenings kasama ng mga barkada niya? Natahimik si Aling Gloria at kunwari abala sa paglalagay ng band-aid sa namutok niyang kilay. Mama, paano na ho? Parang paghingi na rin niya ng tulong sa mabait na ginang. Kakakasal pa lang ho namin. Ginaganto na niya ako. Hindi ko naman ho alam kung bakit parang sa akin niya laging ibinubunto ng sama ng loob niya sa mundo. Wala naman hong napansin niya panginginig ng kamay ng ginang na dahilan ng pagkakahinto sa kanyang paglalabas ng sama ng loob. Maya-maya lamang, yumuyugyug na ang magkabilang balikat nito na parabang pasa ng buong bigat ng mundo. Huwag mo naman iiwan ang anak ko, Mika. Ang umiiyak na samo nito sa pagkakatigalgal ng manugang. Pagpasensyahan mo na muna siya. Magbabago rin si Rex, makikita mo. Mabait na bata naman yan eh. Masyado lang masakit sa kanyang naganap na aksidente. Magbabago rin siya. Makikita mo at magbabago rin siya. Ang wari pagkumbinsi rin nito sa sarili. Naiiling na tumayo na siya. Mag-aalas 6:30 na pala ng hapon. Hindi niya namamalayan. Kailangan niyang ayusin ang sarili at baka biglang dumating si Rex na hindi pa siya tapos magayos. Naintindihan naman niya kagustuhan nitong huwag mapahiya sa bago nitong pinagtatrabahuhan. Siyempre, kailangan rin nitong magpakitang gilas kahit papano. Napabuntong hininga siya. Kahit naman hindi siya pakiusapan ng mama ni Rex, alam niyang wala rin siyang sapat na lakas ng loob upang iwanan ang lalaking kanyang pinakasalan. Wala siyang maihaharap na mukha sa mga kaibigan at kamag-anak, lalo na sa kanyang mga magulang. Inaamin na niyang tama ang mga ito noong una pa lamang. Sana pinakiramdaman muna niyang sarili. Sana nag-isip muna siyang mabuti bago sumulong sa kumunoy na parang wala ng pag-asang muli pang makaahon. Pero tapos na yun. Wala na siyang magagawa pa, kundi harapin ang sariling pinili niya. Ang tanging magagawa na lamang niya ngayon, subukan lang kahit papano na mabuhay rin ang relasyon nila bilang magkaibigan man lamang. Malay niya, ang paghahanap muli nito ng trabaho pagkatapos ng masisante ito, isang magandang panimula. Nako! Humahangang sabi ni Aling Tsyoleng pagkatapos may isarang zipper. Ang ganda-ganda mo na. Ang ganda pa ng katawan mo. Bagay sana kayo ni Sir kaya lang ay. Natutop ng may edad na ring babae ang may kakapalang mga labi at dali-daling nagpaalam na lumabas na habang tahimik na pinapagalitan ng sarili sa katabilan. Sinundan niya ang papalabas sa katulong. Hindi niya magawang magalit sa itinuturing na rin niyang isang ina at kakampi sa bahay na yun. Sa kabila ng kanyang pagkagulat sa sinabi nito. Sa bagay, hindi naman maiiwasang paminsan-minsan madulas ang dila nito. Mas marami pa nga itong alam kaysa sa kanya ng mga lihim ng pamilya Pascual.
Napailing si Mika sa sarili pagkatapos mabistahan sa salamin ng kabuuan. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis na hindi seloso ang napangasawa. Alam niya kung naging seloso man ito, siguradong madadagdagan na naman ang mga dahilan para pagbuhatan siya ng kamay nito. Pero kakakasal pa lamang nila na siguro na niyang hindi seloso ang asawa. Para pang ang pakiramdam niya gusto siyang ipagbili nito sa mga kakilala. Naasiwang minasdan niyang sarili. Lalong tumingkad ang maputi niyang kutis sa kulay ng damit. Bakat na bakat ang tayong-tayo niyang mga dibdib at hakab ang hugis ng katawan niya. Dahil sa lambot ng tela nito. Pagtsatsagaan na niya kahit na hindi siya komportable sa ganitong damit. Kung ganito ang gusto ni Rex na damit niya, then pagbibigyan niya. Naulinigan niya paghinto ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. Dali-dali lamang niyang sinuklay ang itim na buhok. Kahit na nga, nasuklay na niya. At muling tiningnan ang pagkakaayos ng manipis na make-up at nagmamadali ng sinalubong ang kararating na asawa. Nadismaya siya nang maamoy ang alak sa bibig nito. Kaya't nasigurado agad niyang sa isa na naman itong kabarkada nagtungo. Dire-diretso ito ng kwarto at parang hindi siya nakitang pumunta sa banyo. Muling nadismaya si Mika. Nagmamadali pa naman siya. Hindi pa naman pala nakaayos ang bihis ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi muling umupo sa harap ng salamin at hintayin ang paglabas ng asawa. Nagulat pa siya nang wala pa halos 5 minuto, huminto na ang tubig sa dutsa. Napalingon siya sa kaliligong asawa na ngayon halata na ang pagmamadali sa kilos. Napagtanto niyang marahil nga importante ang lakad na ito dahil alam niya kung gaano katagal magayos ang lalaki. Talagang importante ang gabing to. Ito na ang pagkakataon. Pagkakataon kong may pakita sa tuwason na yun na hindi niya pagsisisihan ang pagkuha sa akin at kung gaano bubuti ang kumpanya niya dahil sa lakas ng PR ko. Kailangan ko mapatunayang isa kong asset sa kumpanya niya at darating din ang araw na siya ang magmamakaawa sa akin upang hindi na ako umalis sa nakakainis na lugar na yun. Nagulat pa si Mika nang marinig ang tigas sa boses ng asawa. Ngayon niya lang ito narinig na nagsalita ng ganon. And you, my dear wife, ang baling nito sa kanyang nakangisi. Will gonna help me. Kailangan natin sa kanila ipakitang hindi nila dapat minamaliit ang mga Pascual. Dahil tayo, kabilang sa mga superior sa mundo. Napatango na lang siya dahil sa gulat. Marahil naman siguro, may sapat na dahilan ng asawa para kamuhian ang tuwason na yun. Oo nga, kahit naman gaano to kayaman, wala itong karapatang mangmaliit ng tao. Kahit na nga empleyado lamang ang mga ito, parang pangungumbinsi rin niya sa sarili. Hindi nga ba't kung walang mga empleyada, ay hindi rin makikinabang ang mga mayayamang yun at hindi rin kikita ng limpak-limpak na salapi na tinatamasa nila ngayon at... Ha? Nagulat pang tanong niya nang ma-realize na kinakausap pala siya ng asawa. Never mind. Iritadong sabi nito. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pagmumukaing kawawa sa harap ng mga mayayabang na yun ha. Iwanan mo na rito ang kalukuhan mo. Yun lang at pigil ang sariling tinalikuran na siya. Buti na lang at papaalis kami. Naisip ng nagmamadaling humabol sa asawang sabi ni Mika. Kung hindi, malamang makabibili na naman ako ng band-aid para sa mga sugat ko. Pascual, bakit ngayon ka lang? Salubong sa kanila ng isang lalaking naka-Amerikana. Pagkapasok nila sa isang alamansyong na bahay. Napamura na malakas si Rex kanina nang mapagtantong late na sila. Base sa mga nakakayangan at nagkakatuwa ang bisita. Hulangan ni Mika, siya na naman ang sisisihin nito. Lalo na sa pagkalit nila. Kung hindi pa sila sinalubong ng lalaking ito na hinulaan niyang katrabaho ng asawa. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Eunice at sir. Siya ba ang asawa mo? Gulat na tanong nito nang sa wakas ay mamataan ang hindi mapakaling si Mika. Parang sakarin lang naalala ni Rex na kasama niya. At buong higpit na hinapit ito ang kanyang bewang. Anak nang, ba't hindi mo naman sinabi napakaganda pala ng misis mo? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Hi, I'm George. Kusa nitong pagpapakilala sa sarili nang mapansing wala siyang balak ipakilala sa katrabaho. Hindi ka na nga, hanapin na natin si sir. Nakakunutan noong muling sinulyapan ni Mika ang nagre-reklamong mga paa at hindi nagbabago ang ekspresyon na muling iginala ang tingin sa may kalawakang kabahayan. Saan ka ba naman kasi nagsusuot, Rex? Nabubugnot na niyang sabi sa sarili. Sapat na ang pagsasalubong ng kanyang mga kilay upang magdalawang isip
ang mga lalaking nais siyang lapitan. Wala siya sa mood na makipagsosyalan ngayon. Kailangan niya makitang nawawalang asawa. Ngunit wala ito sa dining room, ni sa salas, sa may swimming pool, o kaya kahit nasaang parte ng kabahayan. Napansin niya ang isa pang sliding door. Nakawangis ang pintuang pinasukan nila kanina. Bahagya na lang ang kanyang pagkagulat nang madiskubring sa kabilang parte pala ng harding nakita niya kanina ang lugar na ito. Dahil sa nakita niya ang ayos na lalaking kanina pa niya hinahanap. Dali-dali niyang tinungo ang isang grupo ng mga kalalakihang nagkakatuwaan sa isang sulok nito. Bahagya pang natigil ang pagkakaingay ng 4 na lalaki sa maliit na mesang nahulaan niyang dala lamang ng mga ito. Sa isang tingin makikita ang ilang bote ng basyong said ng laman kaya nahulaan niyang huli na ng dating niya upang mayayang umuwi si Rex. Nais manghina na tinungo niyang direksyong ito. Hindi pansin na tahimik na ang mga lalaking kanyang nalapitan. Maliban sa kanyang asawa na buong lakas na kumakanta pa at halos di pansin ang kanyang pagdating. Rex! Ang tawag niya rito, hindi malaman kung maaawa sa ayos ito dahil na rin sa guilt na nararamdaman o maiinis sa ginagawa nitong baba sa sarili. Mika, nalasing na atang mabuti si paring Rex eh. Sabi ng isang lalaking ngayon lang niya namukhang si George. Rex, umuwi na tayo. Ang mariin niyang sabi na medyo matalimpang tinitigan ang hindi makatingin sa kanya ng direksyong katrabaho ng asawa. Oh, hi there, honey. Lalo kang gumaganda. Rex, ano ka ba? Ang sabi ko umuwi na tayo. Ano ka? Ba naman? Janet is still young. Kailan ka pa naging... Rex, lasing ka na. What? Sino? Sinong lasing? Ako? At pasuray-suray na nilapitan siya. Hoy, bae. Kahit isang balde pa na alak kang ipainom mo sa akin. Yakang-yaka ko. Ngunit bago pa nito matapos ang pagyayabang, parang batang nagsisimula pa lamang na maglakad na bumulusok ito pababa sa kanyang direksyon. Gaano man niya pinatatag ang sarili, hindi niya nakaya ang halos 2 beses sa bigat niya ang lalaki. Kaya kasama siya nitong napahiga sa malamig na Bermuda grass. Sisitahin sana niya ang 4 pang lalaki na ni hindi man lang siya tinulungan nang mapansin ang halos iisang direksyon na tinitingnan ng mga ito. Napangiwi siya ng tangkain niyang lingunin ang nasa likod at halos mapipi nang walang malay na asawa ang naipit niyang binti. Maya-maya lang nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang pag-angat ng mabigat na katawan ng lalaki. Ngunit agad din itong nawalan nang makita kung sino ang nag-angat nito sa kanya. Pakadala siya sa taas. Hey, sandali! Magsiuwi na kayo. Maotoridad na utos nito. Mag-uusap tayo bukas. Naiinis sa sariling nararamdaman ni Mika. Ano't nakita lang niya ang lalaking ito ay kung ano-ano nang nararamdaman niya. Ang dapat na nararamdaman niya rito ay galit, poot, inis at suklam. Nagulat pa siya nang yumukod to sa kanya at otomatikong naitaas niya ang 2 kamay. Tinapik niya ang inilahan nitong kamay upang maalalayan siyang may tayo. At pilit niyang itinayo ang sarili. Pagkatayo ay hinimas niya ang nasaktang binti at pilit inalis ang malilit na damong kumapit sa kanyang damit. Sa takot na baka mabasa nito ang tinatakbo ng kanyang utak, dali-dali niya itong tinalikuran. Mika! Narinig niyang tawag ng lalaki, ngunit imbis na harapin ito, lalo niyang binilisan ang paglalakad. At maya-maya lang parang hinahabol ng multong halos takbuhin ang salaming pinto, nang muling marinig ang pagtawag ng lalaki. Duwag! Panguuyam niya sa sarili. Batid niyang dapat niya itong harapin nang matapos ang panggugulo ng budhi. Alam niyang kailangan niyang ipaunawa ritong hindi siya ganong kababang uri ng babae. Hindi ba't dapat pa niyang ipamukha rito ang kasalanang nagawa? Pero ayaw niyang dayain ng sarili. Ayaw niyang muling maging katawa-tawa sa paningin ng lalaki. Maramdaman lamang niya ang presensya ni Jake. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. Naiinitan na papasok. Parang nawawala ang nilalaman ng kanyang isip. Nabubura ang nais sabihin. Hindi pa niya alam kung anong meron sa lalaking yun, ngunit ang alam niya, hindi imposibleng maulit ang nangyari sa kanila kanina. Saan kaya nila dinala si Rex?
Nag-uumpisa muling mangunot ang kanyang noo. Hindi niya makita si George o kahit na sino sa mga lalaki. Nang may bigla siyang naalala. Ngunit nagdalawang isip rin naman siya kung basta nalang aakyat rito. Hindi naman niya alam ang bahay nito. Hindi ba masagwa kung basta na lang siyang aakyat sa mga kwarto ng may-ari ng bahay? Pero nag-aalangan rin naman siyang magpasama sa abalang-abalang mga maids. Ano nga pang gagawin niya? Pero kailangan talaga niya makausap si Rex. Kailangan na nilang umuwi. Dahan-dahang umakyat si Mika sa hagdan. Bahagya pang lumulubog ang kanyang sapatos sa makapal na carpet. Naririnig pa niya ang pagkakaingay sa loob, ngunit hindi gaano. Wala naman sigurong maliligaw sa parteng ito ng kabahayan. Napabuntong hininga siya. Hindi mo man lang ba tatanungin kung saan kwarto pinasok ang asawa mo? There are 9 bedrooms upstairs, except the master bedroom. And 6 downstairs, except the servant's quarter of course. At bahagya pa nitong ikinibit ang balikat. Pero tama ka, nandyan nga sa itaas ang asawa mo. Ina-assume ko lang na mas gusto mong matulog dyan sa taas, malayo sa ingay. Anong... Naguguluhan si Mika. Aba't hindi ka rin pala mayabang ano? Talaga bang ganyan ka? Sanay na nagpapatakbo sa buhay ng ibang tao? Hey! Natatawang sabi nito na itinaas ang 2 pang kamay. Ako na nga nagmamagandang loob na dito na kayo patulugin ng asawa mo. Dahil lang naman nasobrahan ang pag-inom niya ng alak. At kargo de konsensya ko pa kung maaksidente kayo sa daan. Hindi kami matutulog dito. Okay. There's no need to shout. I'm not shouting. Sige. Ang parang nagbabantang sabi nito. Pag hindi ka pa tumahimik dyan, mapipilitin akong gawin ang isang bagay na alam kong epektibong magpapatahimik sa'yo. Gusto niya itong sampalin. Bagkus naramdaman niya ang pagkalat ng init sa kanyang kaibuturan. At wala siyang alam na dapat gawin kundi makalayo muna sa lalaking ito. Mika, wait! Ang sabi nito na lalo niya ikinataranta. Hindi kami matutulog rito. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita mapanganib ang umuwi? O kahit man ilang milya ang takbuhin ng sasakyan niyo? Parang hindi mo alam na konti lang ang nainom ng asawa mo. Ano ba kasing pakialam mo? Basta, walang matutulog rito sa bahay mo. Hindi ako at hindi si Rex. Meron akong pakialam. Ako ang nag-imbita sa inyo rito. Kaya ako may pananagutan kung ano mangyari sa inyo. At baka nakakalimutan mong empleyado ko si Rex. Kaya may responsibilidad ang kumpanya sa kanya, kahit na bago pa lang siya. Galit na binawi ni Mika ang braso sa mahigpit na pagkakahawak ng binata. May gana pa itong tanungin siya kung nakalimutan na niyang empleyado nito ang asawa. Alam naman pala nito Bakit pa nito ginawa ang ginawa kanina? Bahagya pa nitong niyugyug ang balikat niya na parang ginigising. Mika, look. I don't want to fight, okay? I know what you're thinking, but bitiwan mo ako. Ganyan ka ba kaduwag? Lagi mo ba tinatakbuhan ang mga problema mo? Siya? Tinatakbuhan ang problema? Hindi ba't kaya siya nagdurusa ngayon? Dahil hindi niya tinakbuhan ang bangungot na nangyari sa kanya noon. Nakaya niya nagawa ang isang napakalaking pagkakamali sa kanyang buhay dahil hinarap niya ang problema. Naniwala siyang kung saan siya nadapa, doon siya dapat bumangon. At ang pagharap sa problemang yun ang sanhi ng kanyang malaking pagdurusa ngayon. Anong karapatan ng lalaking ito para paratangan siyang tumatakbo sa isang problema? Papayag na kaya si Mika sa inaalok na tulong ni Jake? O makikipagmatigasan na naman siya? Natigilan si Jake sa nakitang reaksyon ng babaeng unang kita pa lamang niya. Iba na ang dating sa kanya. Minasdan niya pagsungaw ng lungkot sa kanina'y punong-puno ng galit na mga mata nito. Mabibilog na mga mata, maiitim. Punong-puno ng kainosentehan. Parang nangangako ng kaligayahan. Mula nang makita niyang babae, hindi na niya ito maalis sa kanyang isipan. Isang pangyayaring ngayon lamang niya naranasan. Ngunit kakaibang kagandahan ito. Mula sa simpleng ayos na karaniwan sa mga tindera sa palengke, kakaiba ang karismang nasa katauhan nito na parang humihigop sa kanyang kamalayan. Natitigilang pinahid niya ang pagdaloy ng luha sa makinis nitong pisngi. Napapahiyang napayuko si Mika. Naiinis siya sa kanyang sarili. Napakahina niya. Hindi siya sa kaharap ngayon naiinis. Napagtantunan niya. Naiinis siya sa sarili. Sa mga kapalpakang kaniyang ginagawa at sa mga maaari pang gawin. Sa pagpapakita ng sariling kahinaan sa lalaking ito pa mismo. Ang kahuli-hulihang lalaki sa mundo
na nais niyang kakitaan siya ng panghihinang ng loob. Look, mahina ang boses na sabi ni Jake sa maling interpretasyon niya sa nakitang anyo na kaharap. Kung ayaw mo talaga matulog rito, pwede kong ipahatid na lang kayo sa driver nila mama. Pwede naman sigurong balikan na lang ng asawa mong sasakyan niyo, di ba? Natigilan si Mika. Gusto niyang sabihing mali ang iniisip nitong dahilan ng pag-iyak niya. Napakababa na siguro ng tingin ng lalaking to sa kanya. Na sila na nga pinatutulog rito, siya pa ang may pag-arting umiyak. Dahil lang ba ayaw niyang matulog sa bahay ng mga ito, iiyak-iyak na siya? Tumingin siya sa lalaki. Ngunit parang nais muling mabikig na kanyang lalamunan nang makita ang concern sa malamlam na mga mata nito. Imbis na kainisan siya sa kanyang kaartihan, pang-unawa pa ang nakikita niya rito. Bahagya siyang nailing. Ayaw mo pa rin? Naguguluhan uling tanong nito sa kanya. Hindi maiwasan ni Mika ang pagsilay ng isang ngiti sa tono ng boses ng lalaki. Hindi. Ayoko lang sana makaabala pa. Hey, walang ganyanan. Hindi, okay lang kami. Dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Salamat ha. That's better. Mas bagay sa iyo nakatawa. Casual na sabi nito ngunit parang napakagandang musika na ang hatid kay Mika. Sige, good night. Hey, wait. Alam mo na ba ang kwarto niyo? Natatawang tanong ni Jake sa nag-uumpisa na namang lumayong babae. Saan nga ba? Nahawa na rin si Mika sa pagkakangiti ng kaharap, na lalong nagpamukhang bata rito. Ihatid na kita. Salamat na lang uli ha. No problem. I hope you'll have a nice day. Parang nangihinang napasandal si Mika sa kasasarang pinto. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Tama ba tong ginagawa niya? Don't tell me nahuhulog ng loob ko sa lalaking yun. Wari gusto niyang sapakin ng sarili. Kaya ang tanging solusyon na naiisip ngayon, iwasan ng lalaki. Ang lalaking nagngangalang Jake. Si Jake Tuazon. Napapahiyang dumulog si Mika sa pagkainan. Tipid niyang nginitian ang nabungarang mga tao sa maranging lamesa na halatang hinihintay na lamang siya at ang kanyang asawa. Tinanghali siya ng gising. At kung hindi pa siya marahil kinatok ng isa sa mga katulong nito, hindi pa siya magigising. Good morning. Namumula ang mukhang bati niya sa mga taong sa kanya halos nakatingin lahat. Nakakayang isiping siya pa halos ang hinintay ng mga importanteng taong ito. Gayong nakitulog lang naman sila sa pamamahay ng mga ito. Natigilan si Mika nang mapansin ang inilala ang upuan para sa kanya ng isang maid. Upo ang nasa tabi ng taong sanhi ng kaniyang di pagkatulog magdamag at sanhi ng pagkatanghali ng gising niya ngayon. Sige na, Binin. Pakihanda mo na ang kakainan ni Mrs. Pascual. At tinanguan pa nito ang isang direksyon sa mahabang mesa. Tumalima ang nagtatakang katulong habang sumusunod rito ang namumulang si Mika. Nahulaan na naman kaya nitong iniisip ko? Tanong niya sa sarili. Hindi niya malaman kung anong gagawin ng matuklasang mismong sa harapan ng lalaki siya napaupo. Natigilan lamang siya nang mapansin ang pagdidilim ng anyo nito. I'm sorry kung pinaghintay namin kayo. Paghingi niya ng paumanhin sa mga magulang ni Jake. Nasaan nga pala ang asawa mo, Iha? Nakangiting tanong ng ina ni Jake. Hindi ko na po nagising. Masakit ho ata ang ulo. Ako na po ang humihingi ng dispensa para sa kanya. No wonder. Hindi lamang isang dosenang alak ang nainom niya kagabi. Bining, pakidalhan mo nga ng gamot si Mr. Pascual. Pasensya na ho kayo at... Muloy sana niyang paghingi ng diskargo nang muli putuli ng matigas na boses ng lalaki. There's no need to apologize so dramatically. Ang walang kaemo-emosyong sabi nito. Hindi lang naman kayo ang hinihintay rito. Bining, pakitawag na rin si Ma'am Eunice mo pagkahatid ng gamot ni Mr. Pascual. Yes, sir. There's no need, darling. Ang malambing na titig na nagpalingon sa kanilang lahat. Namiss mo ba ako? Ang parang lalanggamin sa tamis na tanong nito kay Jake sabay upo sa upuang uupuan sana ni Mika kanina. Good morning, everybody. Ang nakangiti pa rin baling nito sa kanila na parabang sakalang nito naaalalang hindi lamang si Jake ang tao sa lamesang yun. Okay, now that everybody's here, I guess it's about time that we eat. Ang nakangiting baling ni Mr. Tuazon. So, hindi naman pala totoong nabasa ng lalaking tong iniisip ko kanina. Bigla ay nawalan siya ng ganang kumain. Talaga lang palang nakareserba na ang upuang yun para sa malanding babaeng ito. At palihim pa niyang sinulyapan
Ang babaeng hindi mukhang bagong gising, kundi mukhang galing sa pagmomodelo. Napamaya-maya pang sinusubuan ng lalaki na panay lang naman ang ngiti. Magsama silang dalawa. Madilim ang anyong bulong niya sa sarili. Napakislot si Mika nang maramdaman ang paghaplos ni Rex sa kanyang hita pataas. Ano ka ba? Parang di kita asawa. Malilate ka na. Anak nang. Paloko-lokong tumayo ito. Lalong nainis sa nakitang takot sa anyo ng babae. Piling mo pa ata wala kang karanasan eh. Hoy, baka nakakalimutan mo. May asawa ka na. At obligasyon mong pasahin ako. Hindi na kumibo si Mika. Alam niyang nasa mood makipag-away ngayon ng lalaki. Alam niyang isang salita lang yan, gagawin na nitong rason, para muli siyang pagbuhatan ng kamay. Kilala na niya ang ugali ni Rex. Sigurado niyang sa kanya na naman nito ibubunton ang lahat ng sisi at galit sa sarili. Dahil sa kabiguan na namang naranasan kagabi. Tulad ng nangyari sa party nung nakarang gabi. Hoy, pakikinig ka ba sa akin? Muli nitong bulyaw. Ay, nakakainis, makaalis na nga. Sa opisina na ako mag-aagahan. Baka mapagdiskitahan na naman ako ng tuson na yon. Otomatikong napatingin sa oras ang nasa dingding si Mika. Ilang minuto na nga lang at mag-alas 9 na ng umaga. Maaga kaysa dati ang alis ni Rex sa kanilang bahay. Pero alam niyang kung traffic, talagang malilate ito. At alam niyang may dahilan naman ang boss nitong pag-initan siya. Kung lagi itong late, gayong bago pa lang sa trabaho. Ka ba? Ang narinig niyang tanong ng lalaki. Ha? Ang sabi ko, kung handa ka na ba sa party ng opisina sa linggo? Ano bang iniisip mo? Oo, wala. Sige na. Baka malate ka pa. Anak ng pating, makaalis na nga. May asawa ka nga, wala namang kakwenta-kwenta. Walang silbi. Pweh! Patuloy na pagmumura nito. Nangihina siyang napaupo. Sige na iha, magpahinga ka na. Ako na bahala rito. Nakauunawang sabi ni Aling Tsyoleng. Nginitian niya na may lakip na pasasalamat ang babae. Buti pa to naiintindihan siya. Namimiss na niya ang mga pangaral ng magulang. Ngayong higit kailanman niya kailangan ng moral support at pagmamahal ng mga ito. Ngunit alam niyang imposible nang mangyari yon dahil hindi na ngayon tulad ng dati. Nanlalatang napaupo siya sa kama. Matamlay niyang tiningnan ang bagay na madalas na nakasaksi at nakapagpapaalala sa kanya ng isang napakapait na katotohanan. Isang katotohanang hindi niya sukat may isip kung paano siya naging biktima ng isang panluloko. Nakaramdam ng pagod si Mika. Umaga pa lang, wala nga siya halos ginawa kundi pagsilbihan at sundin ang bawat naisin ng kanyang asawa mula pa kagabi. 3 buwan nang nakilala niya si Jake. Ngunit para bang kilalang kilala na niya ito na maaaring batay na rin sa madalas na pagbibida sa kanya ni Rex. Ngunit sa kabila ng panlalait at ano-anong paninira ang gawin ng asawa sa boss nito, pilit binubulong ng kanyang puso't isip na puro kasinungalingan lamang ang pinagsasasabi nito. Muling napailing si Mika. Ayaw na sana niyang alalahanin pa ang mga nakakahiyang pangyayari sa kanila noong anibersaryo ng mga magulang nito. Ngunit paano niya ito makakalimutan? At paano niya tutuparin ang pangakong iiwasan na ito? Gayong ang asawa pa niya mismo ang nanghihikayat sa kanyang dumalo sa isa na namang pagdiriwang, kung saan napaka-imposibleng maiwasan ang lalaking patuloy na nanggugulo sa kanya. Sapat na ang ginawa ni Rex na kahihiyan ng gabing yun at maging ng umagang hindi ito nakasalo sa agahan. Pero alam niyang nadagdagan ang pagbibigay niya ng kahihiyan sa kanilang pangalan nang parang batang iwasan ang lalaking yun. Na sa pakiramdam niya, ginagawa siyang teenager basta hindi mapigilang mag-emosyon. Alam niyang wala siyang dapat na ipangamba. Hindi nga ba't nagbitiw na ito ng pangako sa kanya? Isang pangakong alam niyang hindi ito ang unang magbibitaw. Sapat na ang salita ng mga tuwazon upang pagkatiwalaan ito ng sinuman na may mataas na katungkulan. Sapat na ang mga kataga nito upang mapaunlad ang isang negosyo sa kabila ng batang edad. Siya pa kaya ang hindi magtiwala rito? Ngunit ang paulit-ulit nitong mapatunayan kung gaano ito katibay sa isang nabitawang pangako. Kung bakit hindi siya nakadama ng kaginhawahan sa dibdib na dapat sana kinatuwanan niya. Imbis na sumama sa mga panauhing nagsipag-ayo ng magsiswimming ng araw na yon, idinahilan niyang magpapahangin na lamang siya sa isang bahagi ng malawak na hardin. Nais niya makapag-isip. Gusto niyang makontrol ang nagaantak na kalooban nang masaksihan ang matamis at masayang sandali ni Jake at ni Eunice.
Halos lang kami ng dalawa sa paglalambingan. Hindi na nahiya. Sa harap pa man din ng mga magulang ng lalaki. I wonder kung bakit di sila pinutakte ng mga langgam doon. Ngunit parang high school girl siyang namula nang mapansin ang mataimtim na pagkatitig sa kanya ng lalaking pinatutungkulan. At nang humakbang ito patungo sa kanya, hindi na niya naiwasan ang pagkataranta. May asawa kang tao, Mika. Tulirong paulit-ulit na paalala niya sa sarili. Wala ka ng karapatan. May asawa ka na. Nang matiyak na nais siya nitong kausapin at nang mapansin na sa hindi may paliwanag na dahilan, sila lamang dalawa ang naroon sa kusina. Sa kawalan ng magagawa, nadampot niya ang kanilang mga pinagkainan at dali-daling tinangkang lumayo sa dumilim na anyo ng lalaki. Bakit ba sa tuwing makikita ko nito, napapasimangot? Naiinsultong tanong niya sa sarili. Bah, problema niya yun. Muntik nang mabitawan ni Mika ang mga plato nang maring hawakan ni Jake ang kanyang siko. Hindi namin ugaling paghugasin ng plato ang sino sa aming mga panauhin. Ang banayad na sabi nito habang kinukuha ang kanyang hawak. Otomatikong napaiktad si Mika nang dumaiti ang malapad na kamay ng binata sa kanya na hindi nakatakas sa matalas sa pakiramdam ng kaharap. Would you like to join them in swimming? Maghuhugas lang. Ako na kamay. Dali-dali niyang tinalikuran ng lalaki. Sa kanyang pagkainis, matyaga siyang hinintay na matapos si Jake. Sadyang pinatagal niya ang paghuhugas. Nang magsawa, dali-daling nagpunas ng kamay at balak ng lampasan ang nakahalokip-kip na binata sa may pintuan. Ditingnan ko lang si Rex kung gising na. Hindi tinaas ang mukhang sabi niya rito. Can we talk first? Mamaya na lang siguro. Hi, there's no reason for you to avoid me. As if I have a disease like AIDS or leprosy. Nagbabaga ang matam to. Kung yung nangyari lang kagabi ang problema mo, kalimutan na natin yun. There's no big deal about that. I would probably kiss anyone who has such charming personality as you do. Do you hear me? Walang nagawa si Mika kundi tahimik lang na mapatango. Sanhi nang hindi inaasahan sasabihin ng lalaki. So, if that's the only thing that's bothering you, forget it. I'm telling you. I'm not in the habit of forcing anyone into my bed or in my arms whatsoever. Bumuntong hininga ito na para kinokontrol ang sarili. I don't know if it matters or if you care, but I must promise you, kahit na hindi mo isulat sa harap mo ang hands off or off limits, I'll try not to lay my hands on you. That is, unless you say so. Ang parang pahabol lamang na sabi nito at kung kailan hindi niya inaasahan, ngumiti ito ng ngiting unang kita pa lamang niya na kapagpapapigil na ng kaniyang paghinga. Sa isang kislapata, naglaho ang binata at hindi na niya nakita maghapon hanggang sa sila'y makauwi na. Nang sa wakas ay magising ang kaniyang asawa. Funny, hindi man lang sumagi sa isip niya ang katotohanan, yun na may kaugnayan kay Rex na mga sandaling na problema siya tungkol kay Jake. Rex! Hindi niya napigilan ang panghihilakbot nang sapuyin ng asawa ang pangitaas ng katawan niya. Damang-dama niya ang ginawa ng lalaki. Naramdaman niya ang panghahas na kamay nito. Pabiglang tumayo si Mika mula sa pagkakahiga sa kama. Nakatulog pala siya, ni hindi niya namalayang tanghali na pala at lalong di napansin ang pagdating ni Rex. Ano ka ba? Ba't? Magluluto lang ako ng pagkain. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam na darating ka. Inutusan ko nga palang mamalig kasi Aling Choling, kaya ako na maghahanda ng pagkain mo. Ay, nakakainis sa buhay to. Ang madilim ang anyong sabi ni Rex, habang dire-diretsong tinungga ang alak na laman ng kupita. Ang malas ng araw niya. Actually, nagsimula pa kagabi ang kanyang kamalasan. At ginatungan pa ng lokong tuwason na yon. Makikita ng mayabang na yon. Pero teka, hindi. Nag-umpisa nga pala ang kamalasan niya dahil sa aksidenteng yun. Oo nga. Anak na. Ang aksidente na yun. Yun ang umpisa ng kalbaryo ko. Para siyang gamugamong natupok na napaupo sa kama habang sabunot ang buhok. Ang akala niya si Mika ng solusyon sa kanyang problema. Ang babaeng unang kita pa lamang niya sa probinsyang yun ay nakapagpakulo ng kanyang dugo. Pero hindi pala. Kulang ang karikta ng babaeng yun para maibalik ang nawala sa kanya. Bigo siya. Nung una pa man, malakas na ang dating sa kanya ni Mika. Kakaiba to sa lahat ng nakilala na niya. Marahil dahil hindi nito pagbibigay pansin ay waring immune na sa charm
na madalas na ipinagsisilo niya nang may katuparan sa kahit na sinong babaeng kanyang makilala. Maaring sabihin na challenge lamang siya dahil sa pagbasted sa kanya ng babae. Isang pangyayaring halos hindi pa niya nararanasan at ng isa pa man ding probinsyana. Pero hindi. Talagang kakaiba ang alindog ni Mika. Lalo ng karismang parang isang pulot-pukyutang nangaakit sa isang bubuyog. Pero hindi siya loko noon para magseryoso rito. At dibdibang masyado ang pambibigo nito sa kanya. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang isip, sinabing pilit na paiibigin ang babaeng parang napakasarap na papakin. Hanggang nangyari na nga ang aksidenteng yun. Ang pangyayaring inakala niyang isa lamang bangungot. Ngunit sa kanyang paggising ay naroon pa rin. Nanatiling nanguuyam, nangaasar, nangiinsulto sa kanyang pagkalalaki. Kagad siyang kinabahan ng sa paggising, mabungaran ang pag-aalalang nakalatay sa mukha ng kanyang mama. Iginalaw niya ang braso, ang hita, ang mga paa. Okay naman, nang mayroon siyang biglang naisip. Halos magpanik na sinapo ni Rex ang mukhang kinaiinggitan ng kanyang mga kabarkada. Ngunit wala rin naman siyang nasapong pilat o sugat o anumang kakaiba rito. Kung nasira man ang mukha ko, siguradong may masakit ako mararamdaman. Pampalubag loob niya sa kanyang sarili. Ngunit maliban nga sa bendang nasapo sa kanyang ulo, wala siyang napansing kakaiba sa sarili. Kamusta nga palang kasama ko, ma? Nakangiting tanong niya upang ipaabot sa ina na okay na siya at hindi na kailangang mag-alala. Oh, wala na si Marcy. Basag ang boses na sabi nito. Natamaan ng nabasag na salamin ang pangitaas sa katawan nito. Dead on the spot ang kasama mo. Poor Marcy. Aren't you glad I didn't end up the same way? Napaiyak lang naman ang ginang sa kanyang sinabi. Ma, I'm okay now. There's no need to cry. Aren't you happy? Walang masamang nangyari sa akin. Ngunit lalo lang namang napahagulhol ang babae. Gusto tuloy niyang kabahan sa nakikitang reaksyon ng ina. Rex! Anak! Luhang sabi nito na hinawakan pang kanyang palad. Ma, tell me, what is it? At isinambulat nga nito ang isang napakasakit na resulta ng trahedyang kung siya lamang ang papipiliin, mas gugustuhin pa niyang matulad na lang sa sinapit ng kasama. Nagulat pa si Rex nang ma-realize na may namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Inis sa sariling kahinaang tumayo siya at lumabas sa lugar na yun, na madalas makasaksi sa kanyang kahihiyan at mga kabigo ang maibalik ang bagay na nawala sa kanya. Parang iniinsulto siya nito ngayon, inaasar, tinutokso, tinatawanan. Sinasabing kaya hindi niya pinigilan ng asawa sa paglayo nito, wala nang balak na saktan sa pagbabaliwala nito sa kanya, ay lihim pa siyang nagpasalamat rito na pinalampas ang isa pang kahihiyan na ibibigay niya sa sarili. Napaigtad si Mika nang marinig ang pabarumbadong pagsara ng pintuan. Maya-maya lang narinig niya ang pagbuhay sa makina ng kotse sa garahe. Nakakunot noon na sinilip niya ang papalayong sasakyan ng asawa. Napasobra ata ako ngayon. Nais manghina, nasabi niya sa sarili. Pero parang napaka-imposible naman atang sasaktan ko kanyang damdamin. Kahit na. Sana hinayaan ko na lamang siya kanina. Kulang pang ang kaparusahan ngayon sa kasalanan na nagawa ko sa kanya, hindi ba? Kung alam lamang niya ang tinatakbo ng isip ni Rex, hindi na sana siya nakonsensya pa. Ano nga kaya ang tumatakbo sa isipan ni Rex? Makakalaya pa kaya si Mika rito? Rex, baka naman pwedeng hindi ako makasama ngayon sa party ng opisina niyo. Ninenerbyos sa pasakalya ni Mika sa naghahapon ng asawa. Hindi umimik ang kaharap. Matalim lamang siyang tinitigan at tinuloy na ang pagkain. Hindi naman ata masyadong importante ang okasyon, hindi ba? Ba't ba kung ano pinagsasabi mo? Ang putol nito sa kanyang sasabihin. Sige na, kumain ka na. Kahit na hindi mabasa ni Mika kung anong mood ngayon nakaharap, nilakasan pa rin niyang loob. Napiliting kumbinsin ito. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Saka, ano ka ba? Sa linggo pa yun. Biyernes pa lang ngayon, Sabado bukas. Kung magkakasakit ka man, na hindi ka pa man sigurado, magaling ka na pagsapit ng linggo.
Kaya tigilan mo na kaartehan dyan. Huwag nang dagdagan ng inisaro ko. Baka lang naman pwedeng. Talaga bang dadagdagan mo pang inis sa akin ito? So na yun, no? Wala kang magagawa. Sasama ka! Halos pasigaw pang sabi nito. Alam mo bang lalo akong nababadshot sa lokong yun? Dahil sa nangyari nung anibersaryo ng mga nakakainis ng magulang niya. Ngayon ang pagkakataon nating ipamukha sa mga mayayabang na yun. Na matinurin tayo kausap. Naintindihan mo ba ako? Kaya sasama ka. Excuse me? Mahinang putol ni Aling Sholing sa galit na asawa. Kulang-kulang na lang yata ay yakapin ni Mika ang matanda sa timing ng pagdating nito. Ano? Mika, nasa labas si Carding. Ang sabi nito na agad nakapagpatayo sa biglang kinilabutang babae. Bakit daw ho? Aba hindi sinabi. Labasin mo na nga at mukhang may sasabihing importante. Sa katarantahan ay agad niyang nakalimutan ang galit na kaharap. Dali-dali niyang tinungo ang salas at di napansin ang pagdidilim ng anyo nito. Ngayon lang nagpunta rito si Tate Carding dahil umano mabigat ang dugo nito sa napiling lalaki ng dalagang itinuring na niyang anak. Kapalit ng sa kanyang matagal ng pumanaw kasabay ng ina nito. Isa si Tate Carding sa mga taong ayaw na ayaw kay Rex, kaya halos alam na niyang napaka-importante nga ng sadya nito. Tate Carding? Lalo siya kinabahan sa nakitang pag-aalala sa anyo ng nakatayong lalaki nang siya'y makita. Diyos ko, huwag naman po sana. Tahimik na panalangin niya. Pasensya ka na, Ineng, kung naabala ko pa kayo. Ang sabi nitong nilalaro-laro pa ang hawak ng sombrero. Pinapunta kasi ako dito ng nanay mo para ipasabing inatake na naman si Nestor. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mika. Pero Ineng, wala kang dapat na ipag-alala. Maayos na naman daw ang kalagayan ng ama mo, sabi ng doktor. Kailangan lang na konting pahinga at gagaling na rin yun. Ganun ho ba? Sandali lang po at sasama na ako sa inyo sa baba. Parang saka lamang naalala ni Mika na magsabi sa asawa at nang tipid siyang tinanguan nito. Dali-dali na niya itong nilihisan sa pangambang baka magbago pa ang isip nito. Pagkatapos magbihis, muli itong pinuntahan upang magpaalam. Aba ba't hindi ka muna kumain rito, hane? Aling Sholing, nasaan ba si Rex? Nako lumabas. Nagmamadaling ang sumakay ng kotse. Hindi naman sinabi sa akin kung saan pupunta. Ganun ho ba? Pakisabi na lang umalis na kami. Tayo na tatay. O siya, sige. Nakangiting sabi ng matandang babae. Mag-iingat ka sa pagdadrive, ni Carding. Ingatan mo itong alaga ko. At pati na rin ang iyong sarili. Ko, kailangan pa ba namang sabihin mo yan? Siyempre naman mag-iingat ako. At nang magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkakwentuhan. Tahimik na sumakay si Mika sa jeep na sinakyan rin nila ng ina noong sunduin siya nito sa palengke. Ilang araw na ho ang itay sa ospital? Ko, magtatatlong araw na bukas. Ano ho? 3 araw na? Ba't naman ngayon lang ipinaalam ng inay? Nako, ang bata nga Nagpapanik ka na naman agad Ayos naman na daw ang lagay na itay mo. Ayaw na nilang mag-alala ka pa. Paano pong ayos yun ang tagal na pala niya sa ospital? Alam niyo naman ho ang itay, ayaw ng amin ng ospital. Ko, kung hindi naman yun pipilitin na ma-hospital, makapagpapahinga naman kaya yun? Para namang hindi mo kilala ang ama mong bata ka. Hindi pa nga sana gustong ipalam sa'yo Nung una kasi, atakihin siya. Ibig niyong sabihin, pangalawang atake na ng tatay ko? Gulat na putol niya. Yun nga ang sasabihin ko sa'yo Akala kasi namin ng nanay mo katulad lang noong unang atakihin si Nestor. Kaya hindi agad namin sinabi sa'yo. Ang kaso, sinabihan siya ng doktor na isang atake na lang baka mas maging delikado na. Kaya nga pinapunta ako nang masabihan ka at may nalalaman ka naman sa inyo kahit na papano. Ano nga bang nangyari sa'yo, bata ka ha? Magmula na mag-asawa ka, di ka man lang napapasyal doon. Kung hindi pa kayo mag-aaway ng asawa mo Pati na nga yung si Rex, napakadalang na lang nagpupunta roon. Hindi ka tulad ng nililigawan ka pa lang. Kung sa bagay, talaga naman daw ganun pagkasal na kayo ng lalaki. Lagi may pagbabago. Kahit naman nung una pa, di ko na talaga gusto ang hilatsa ng pagmumukha ng lalaking yan. Gulat na napalingon si Mang Carding nang maulinigan ang malalim na buntong hininga ng katabi na sinika pa nitong pigilin. Ay nako, nasasakyan nito. Mukhang isa na naman ang mata Ang pag-iiba nito ng usapan habang tahimik na minumurang sarili.
Napundi na naman siguro ang ilaw. Napangiti si Mika. Alam naman niya kahit na ilang maanghang na salita ang pinakawalan nito tungkol sa minamaneho. Sigurado siyang hindi ito ipagpapalit ang karag-karag na sasakyan sa kahit na anong bagong modelo na handang ipalit ng ama niya rito. Kasabay na itong tumanda ni Tata Carding. At nagsisilbi ring isang alaala sa asawa nitong namayapa sa pagsisilang sa kanilang unang anak na saksamang palad sumama sa ina. Sinulyapan niya ang hinahangaang katabi na ngayon ay nagko-concentrate sa pagmamaneho. Bata pa man siya, hinanganan niya ang katatagan at lakas ng loob nito. Agad nitong tinanggap ang kasawian ng pamilya at masaya pa rin pinaglingkuran ng pamilya nila sa kabila ng lahat. Ngunit agad ding nawala ang matipid na ngiting yun sa kanyang mapulang mga labi. Di kayang supilin ng pagkaaliw niya sa matanda ang guilt at kahiyang nararamdaman sa sarili. Nag-iisa siyang anak at matanda na ang kanyang mga magulang. Naging mapagmahal ang mga ito. Alam niya, ito ang kanyang pagkakataon para mapalitan at maisukli ang lahat ng kabutihan at pag-aaruga na ginawa ng mga ito sa kanya. Ngunit, paano nga ba? Naabutan niyang sinusubukan ni Aling Linda ang kanyang ama. Pag ito hindi mo inubos ha, isipin kong hindi ka na nasasarapan sa luto ko. Mataray ngunit nakangiting sabi nito sa sawa. Ko, alam ko namang atat na atat ka ng gumaling at lumakas ako para muling makaiscore ka. Alam mo na. At nagtawa ito na umilag sa mga kurot ng babae. He, katanda-tanda mo na kung ano-ano pang kalokohan pinagsasabi mo. Kumusta ka na, Itay? Nakangiting putol niya sa naglalambingan. Gusto mabikig ng kanyang lalamunan sa nasaksihan. Bagamat natutuwa siya na nalamang magaling ng kanyang ama, pilit na nagsusumiksik sa kanyang isip ang katotohanang parang napaka-imposible nang mangyari sa kanya ang mga sandaling ganito. Dali-daling nagmano siya sa mga magulang habang pilit na kinokontrol ang sariling emosyon. Mika! Parang sakalang nakabawi sa kabigla ng ina. Anak! Oh, bakit naman ho parang nakakita kayo ng multo? Ayaw niyo ho bang nandito ako dahil naiistorbo kang paglalambingan niyo? Hindi naman sa ganun, anak. Ayaw lang namin maabala ka pa ng nanay mo. Kung ako nga lang ang masusunod, hindi ko nagugusto yung pang ipaalam sa inyo at nang hindi na kayo mag-alala. Total magaling na naman ako. Yakang-yaka na tong tatay mo. Tanungin mo pang nanay mo. Siya. Higit sa lahat ang makapagpapatunay niyan. Oo nga naman, anak. Hindi na namin inaasahang bibigyan ka pa ng asawa mo ng panahon para madalaw kami. Kung hindi nga lang ako ninenervyos sa Herodes mo nga ma, hindi ko na papupuntahin pa ron si Carding. Pero hindi na namin ina-expect na makakapunta ka rin eh. Gabi pa naman. Baka kung ano pa masabi ni Rex. Nako, hindi naman ho. Pero ang akala ko nang sabihin mong sasama ka hindi na kita pinigilan at nakakita ko ng pagkakataon para matakasan mo ang loko mong asawa. Tinapunan ng tingin ni Mika ang matanda na may kalakip na pakiusap. Nako ang ibig kong sabihin ay nais kong bigyan ng pagkakataon tong batang ire na may sama na rito. At alam ko namang miss na rin kayo niyan. Kahit na kailan talaga, hindi ako binigo ni Tati Carding. Ayaw pa sana niyang umuwi, ngunit kinabukasan din na iuwi na ang kaniyang ama, tanda na magaling na nga ito. Sabi lang ng doktor, ingatan daw ang presyon at huwag masyadong magpapagod. Ginamit naman agad ni Mika ang lahat ng dahilan para tumagal pa sa piling ng mga magulang. Pilit niya pinaglalaban ang utos ng konsensyang may usapan silang mag-asawa na pupuntahan bukas. Ayaw pa niyang harapin ang sariling mga problema. Ngunit nang pati ang mga magulang ay pauwi na siya, hindi na siya nakatanggi pa. Sige na anak. Dito ka na natulog kagabi, baka hinahanap ka na ng asawa mo. Siya nga naman Mika, baka kung dito ka uli matulog, isipin ng mga kapitbahay nating nag-away na naman kayo ni Rex. Natawa si Mika. Kahit kailan kayang-kaya ng tatay niyang pag-ani ng lahat ng problema. Nakangiting nagpaalam siya sa magulang. Nang magkaakbay na ihatid siya ng mga ito ng tingin, muli niyang pinilit ng ngumiti. Mika, mag-iingat ka at ikamusta mo na rin ako kay Choling. Opo. Bakit nga hindi? Kung hindi lang siya naging abala sa pag-iisip, kagabi pa niya nahalata ang madaling pagkakapalagayan ng loob ng dalawa. Hindi naman malabo magkaintindihan ng mga ito, hindi ba?
At sa ikalawang pagkakataon, pinilit niyang sariling umiti. At isang ngiting patungkol sa kanya, pilit na ngiting nagsasaad ng kanyang sariling mga kamalian at mga kahinaan. Come on, Jake! Nakatas pa ang hili ni Eunice. This is the third party you're going to sponsor within a year, which I find very intriguing. And I'm sure I'm not the only one who shares that idea. But you're the only one who have guts enough to ask me the reason. Know what? Minsan tuloy gusto ko nang isiping inaabuso mo ang pagkakaibigan natin. Stop that, Jake! Kasi you know that's not true. And don't you dare change the subject. I'm pretty determined to discover the reason of your so sudden change of heart against parties. Tiningnan ng dalaga ang bahagyang nakayukong lalaki na ibinalik ang atensyon sa papeles na binabasa. Kung iba lang sigurong lalaki si Jake, hindi niya palalagpasin ang pagbabaliwala nito sa kanya. Just imagine the hate parties guy is actually asking me to give invitations for his birthday next month. Wow! Gosh! Noon nga halos isnabin mo nga ang mga surprise parties na ibinibigay namin sa'yo. But now, goodness, ikaw pa ang... Come on, Eunice. Hindi naman kita pinipilit na gawin yan. Kung ayaw mo, pakibigay na lang yan sa sekretary ko para... Oh, cut that out, darling. Of course, I'm more than willing to do it for you. I'm just puzzled, that's all. Okay, I'll go straight to the point. I'm hoping na ikaw na magsasabi sa akin ng tungkol sa bagay nito. But then, since you're obviously not in the mood to play cat and mouse, I'll just state to you the truth that I've concluded. It's about that attractive wife of your new employee, right? Now, what are you talking about? Si Pascual, sino pa? Come on, lady. Hindi porke nadala mo na naman ang charm mo si Pascual, isasabit mo na siya sa mga kalokohan na isip mo. Ha? Sino kaya naloloko sa atin? Look, it's true that guy tried to make a pass at me. But then, I find it hard to believe na yun ang dahilan ko bakit mainit ang dugo mo kay Pretty Boy. Aha? Don't you dare try to contradict me. Alam kong hindi lang dahil sa nagpi-flirt sa akin ang lokong yun. And of course, I'll flirt back. You have to admit that he's cute. Kung bakit galit ka sa kanya? I don't flatter myself that much. Look, lady, it's obvious that your imaginations are running too wild. Bago pa lang siya dito, napaka-unsatisfactory pa ng behavior niya. Laging late, minsan nakainom pa. Then, why don't fire him? You can tell me na rekomendado siya ni George? O nga't matagal nang naninilbihan yung isang yun sa'yo. But I know that you know that you have every reason to fire him. Come on, darling, admit it. Malaking factor si Mika, ang asawa niya, kung bakit hindi mo mapatalsik si Rex. Napabuntong hininga siya nang muling umiling ang binata na parang sinasabing, wala akong panahon sa mga kalokohan to. At muling itutok ang paningin sa binabasa. Gusto na niya mainis, pero alam niya ang ugali ni Jake. Alam niyang alam nito ang ayaw na ayaw niya. At aminin niyang laging epektibo ang taktika nito tuwing ayaw nitong pag-usapan ang mga bagay na sinasabi niya. Look, Jake, you know that I love you decades ago. Even though the feeling's not mutual. At tinatanggap ko yun. What I'm doing right now, what I'm trying to tell you is that I can be your trusted friend at least. Of course, naroon pa rin ang pag-asa kong matutunan mo rin ako mahalin. But the moment I saw you, saw that market girl, I have a distinct feeling that I just have to give up. Ngayon lang totoong nakumpirma ang hinala ko. Kaya ako sa'yo, aminin mo na rin dahil mahihirapan ka lang. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo matanggal-tanggal si Rex sa paninilbihan sa'yo. At lalong siya rin ang dahilan kung bakit nagtatapon ka ng pera. Naayon nga sa'yo, walang kakwenta-kwentang bagay sa party na yan. Dahil yun lang ang pagkakataon mo makita siya. Alam ko namang galit ka rin sa akin dahil pinapatulan ko si Rex. Dahil alam mong sa pakikipag-flirt ka sa kanya, nasasaktan ang kanyang asawa. At alam kong ayaw mo masaktan si Mika. And yeah, there's also need for you to worry about Rex. He likes flirting. Loves it actually. Pero hanggang dun lang siya. Hanggang flirt lang siya. And I have a feeling that he's been totally faithful to his wife. Minsan nga gusto ko pang mainggit sa babaeng yun eh. Sometimes, I can be a witch. But not totally, you know. I just can't understand kung anong meron sa babaeng yun. At pati ang lalaking mas malandi pa sa akin eh, isinasaalang-alang pa rin ang damdamin niya. Anyway, I guess, that's just the way it is.
I just want to get one thing straight, Jake. Mahal kita, oo. Pero wala sa bokabularyo ko ang pagpapakamartir. Alam mo yan. Kung kailangan mo ako, lagi ako nandito. Well, it's a relief na tapos ng sermon ko. Sige, tapusin mo na yan. Nalaman kong behind ka na sa mga trabaho mo eh. But now, I understand. Ako naman, i-distribute ko na to mga to, okay? Magaang-magaan ang kanyang loob at punong-puno ng pag-asa na sa wakas, mahaharap na rin niyang sarili. Ang sariling kaligayahan. Eunice. Yeah, I enjoy your company. Very much. Isang matamis ang ngiti ang pinakawalan ng dalaga at lalo pang tumamis yun pagkatapos niyang may sarang tuluyan ng pinto at marinig ang mahinang usal ni Jake ng thanks. Hey, ang ganda ng ngiti mo ah. Gulat na napatingin si Eunice sa nagsasalita. Isn't it a beautiful day? Nakatawa lang na baling niya kay George. Eunice, are you free Saturday night? Sure. What time are you going to pick me up? Ba't ba panay ang paparty ng toson na yun? Wala na ba siyang mapagtatapunan ng pera niya? Parang wala sa sariling paghimutok ni Mika. Ha? Hindi ba't sinabi ko na sa yung mayabang ang lokong yun? Pero di bale. Darating din ang panahon na sa atin niya itatapon ang pera niya. Mapait na ngumiti si Mika kasabay ng isa pang muling malakas na kulog. Mula sa kanya kinaroroonan, kitang-kita ang pagngangalit ng dagat. Ang malalaking alon na nagsasalpukan sa dalampasigan. Ang pagkulimlim ng kanila lang ay maasul na kalangitan. Mukhang makikiayon nga ang panahon sa nararamdaman niya ngayon. Muli niyang narinig ang malakas na pagkulog. Nakadama tuloy siya ng konting guilt na tuluyang masisira ang birthday celebration ng lalaking yun dahil sa kanyang kahilingan. Katakot-takot na paghihirap ang kaniyang nararanasan tuwing nagdadaos sa isang pagdiriwang ang big boss ng asawa. Tulad na lang ngayon. Mapait nang umiti siya sa sarili. Muli nakadama siya ng pag-isa. Isang damdaming lagi niyang nadarama. Parang wala siyang karamay, walang kasama, walang kakampi. Pero ngayon parang pagpapalubag loob na rin sa sarili. Buti na lang at walang nakasaksi sa aking pag-isa. Hindi ko na kailangan magpakahirap at makipagplastikan para lang maitago ang nasa loob ko. Napaaga nga atang masyado. Mapait na nasabi niya sa sarili habang pinipigil ang sariling huwag magreklamo sa higpit ng pagkakahapit sa kanyang bewang ng asawa. Iilan pa lamang ang tao nang sila'y dumating. At gaya ng nakaugalian, ang mga host ang nagwe-welcome sa mga paparating na panauhin. Sabong magdamag isang beses lang yatang tinapunan nito ng tingin at para lang magkomento sa klase ng pagkakahawak sa kanya ni Rex. Mr. Tuason, ang pahabol nito pagkatapos lang may welcome. Huwag kang mag-alalang mawawala ang misis mo. Hindi naman ganun kalakihan ang ating opisina para ikaligaw niya. Napalitan ng amusement ang pagkainis niya sa binata nang mapansin ang pamumula ng mukha ng asawa. Tingnan mo, lokong yan. Puro kapalpakan na napapansin. Ngayong maaga tayo, wala man lang ba siyang sasabihin? Ang hirap naman kasi gumawa ka man ng 10 kabutihan. Ang kamalian mo pa rin ang pupuntiryahin. Isang importanteng bagay ang naobserbahan ni Mika na hindi niya kayang dibigyan ng pansin. Kung silang dalawa lang ang magkaharap, halos isumpa ni Rex ang ayon dito ay mayabang, matapobre at masungit na amo. Ngunit pagkaharap na si Jake, nagmumukha itong maamong tupa na hindi kayang ipaglaban ng sarili sa isang mabangis na leon. Bagamat hindi rin naman nagpapakalango sa alak si Rex, hindi rin naman ito malayo ng bar, na tulad ng dati ay halos di maubos-ubos ang alak. Paano naman kaya ito? Di gaganahan. Nakasimangot at sabi niya. Bukod sa adik na sa alak, meron pang wiling-wiling babaeng nag-entertain rito. Hindi niya napigilan ng sariling ilabas ang pagkainis sa pagdiriwang na ito. Sa tuwazo na yon, kay Rex, kay Eunice at sa kanyang sarili. At pati ata si George, handang sumali sa mga taong nais mang inis sa kanya. Ngunit sa pakiwari ni Mika, hindi sa kanyang asawa nakatuon ang paningin ni George, kundi sa sawang nakakapit sa braso nitong si Eunice. At sapat na ang nakita niyang ekspresyon sa mga mata nito para pagtibayin ang kanyang suspetsya. Natigil ang kanyang pagmumuni-muni. Bahagya pa siyang nadismaya nang makita ang papasok na asawa. Who do you expect it to be, Mika? Jake? Stop it, lady. Maray niyang sabi sa sarili. May asawa ka na. Wala ka ng karapatang.
Akin na nga yan, dala mo dyan. Pangil na sabi nito. Aha? Yung dala mong pera? Ah, bakit? Saan mo gagamitin? Pwede ba? Ayoko na maraming satsat. Ibibigay mo ba o hindi? Dahil naasiwa sa mga isiping itinuturing na niyang isang kasalanan sa sawa, ibinigay kaagad niya ang dalang baon sana, na hindi na gaanong pinagtuunan ng pansin kung anong paggagamitan nun. Alam niyang hindi gaanong karamihan ang imbitado sa pagdiriwang na yon, hindi katulad noong nakaraang 2 pagtitipon na kanyang dinaluhan. Sana nga ay hindi nakakailanganin pa ang kanyang presensya sa pagtitipong yun. Dismayadong tiningnan ni Jake ang hindi makatingin sa kanyang si Rex, habang nakaupo sa nabakante nitong silya. Ayaw na niyang aminin ang paratang ni Eunice. Ngunit nang bumalik si Rex mula sa kwarto ng mga ito at hindi kasama si Mika, hindi niya naiwasan ang makaramdam ng pagkadismaya. Ibinaba niya ang hawak na baraha at pinanood ang pagbabago ng ekspresyon ni Pascual. Parang naiinip na kinuha niya ang napanalunan na nasa gitna ng lamesa at muling nag-distribute na baraha. Casual na tinignan niya ang bahagi ng lamesa ni Rex. Said na ito. Kabaliktaran ng sa kanya. What has gotten into her to choose this man? Hindi niya maiwasang ibalik sa babaeng yun ang kanyang mga tanong. Para namang tuksong naglalarawan sa kanyang imahe ni Mika. Maaring nakahiga sa kama, inaalis ang pagod sa malayo-malayo ring biyahe. O maaring nakatunghay sa labas ng bintana, nakalugay ang itim na buhok at pilit na inaaninaw ang dagat. Mag-alas 7 pa lang ng gabi pero madilim na sa labas dahil sa nagbabantang parating na bagyo. Maaring wrong timing ang pagpunta nila rito sa beach. Buti na lang at nakinig siya kay Eunice na mag-overnight na lang. At least siguro naman kinabukasan hupa na ang bagyo at tamang-tama na para makapaglangoy. Nakita niya ang pagkislap ng katuwaan sa anyo nito. Ngunit kaagad na nawala ang katuwaan sa mukha nito at muling napalitan ng pigil na galit sa amo. Nang muli niya itong talunin. Pare, mukhang wala kang swerte ngayon ah. Pagbibiro ni George. Ba't kasi di mo pa kunin ang buenas mo? Napahalokip-kip si Jake. Sa totoo lang, naboboard na siya sa larong ito. Ang balak niya ay for fun lang. Malay ba niyang seseryosohin ito ng lalaki? Titingnan ko lang kung ang handa ng hapunan. Hindi niya pinansin ang nakangiti ng makahulugang si Eunice na nakaupo sa armchair ni George. Ngunit hindi sa kusina tinungo ng kanyang mga paa. Dumiretso siya sa kinaroroonan ng mga silid na itinalaga para sa mga bisita. Gulat na napalingon si Mika nang may marahang kumatok. Pinahid niya ang hindi niya namalayang umaagos na luha sa pisngi. Napakababaw ko ata ngayon. Napaka-emotional. Kung lagi siyang ganito, konting paghihirap ng loob ay iiyak na, malamang na bumahana ng luha rito. Ano na naman kaya kailangan sa kanya ni Rex? Kailan pa natutong kumatok ang asawa? Sa pag-aakalang baka na isusi ang pinto, dali-dali niya itong tinungo. Pakiramdam niya natigil ang kanyang paghinga nang agad na makilala ang lalaking nasa harapan. Bumalot ang katahimikan sa dalawang habang kanya-kanya nang iniisip. Tama ang kanyang hula. Nakalugay nga ang parang sapin na buhok nito. You'd been crying? Natitigilang sabi niya nang maaninag ang bahid ng luha sa mga mata ng babae. Nang itigil ni Jake ang ginagawang paghaplos sa kanya, hindi niya mawari kung anong klaseng pagkadismaya kanyang naramdaman. Sa kawalan na masasabi, hindi niya namalayang muling binasa ang nanunuyong labi. At bago pa niya malaman kung ano nangyari, inilang hakbang lamang ng binata ang kanilang pagitan. At sa isang kisap mata, magkalapat na ang kapwa sabik nilang mga labi. Bigla siyang nakaramdam ng lamig nang walang kamukat-mukat na lumayo ang katawang pinagkukunan niya ng init. God! Ang mahinang usal ni Jake at natutuwa siya sa kaalamang napakalakas ng kanyang kapangyarihan sa katauhan ng binata. Fix yourself. Dinner will be ready in less than an hour. Isang nakapaninibagong kahungkagan ang nararamdaman niya sa kanyang kaibuturan. Isang munting sakit na unti-unting kumakalat sa kanyang katauhan. Isang sakit na alam niyang hindi kayang gamutin ng kahit na anong gamot o kahit na sinong doktor. Isang sakit na isang tao lamang ang nakakaalam ng kagamutan. Ang taong kung ituring siya ay isa lamang laruan. Daig pa niya ang nasampal. Nais manliit na sabi niya sa sarili.
Galit na pinahid ni Mika ang masaganang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. I hate you, Jake Tuason. Well. Akalain ko bang dito pa ako makakahanap ng kakampi? At least, may isang tao na may kapareho na feelings ko. Para sa lokong yun. Hindi katulad ng mga plastik at mga lokong nasa labas. Hindi malaman ni Mika kung maiinis o matutuwa na hindi man lang nagtaka si Rex kung bakit galit siya sa boss nito. Ikinawit niya ang mga bisig sa leg ng lalaki, kasabay ng pagbaling ng pisnging upang ang labi ang muling mahagkan ng kabiyak, imbis na sa pisngi lang. Hindi na niya pinansin ang bahagyang pagkagulat ng asawa. Sinamantala niya ang pagkakaawang ng labi nito at hinagka ng buong pwersa. Isang bagay na nakapagpagulat hindi lang kay Rex, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Kapwa sila humihingal nang sa wakas ay magkahiwalay ang pagkakahinang ng kanilang bibig. Whoa, wait, sweetheart. I'm not sure what's gotten into you, but I know it's cold, but Mika, hindi mo ba nakikita? Hindi to, at hindi dito ang tamang pagkakataon. Ano ba nangyayari sa'yo? Pinipigil ang pamumuo ng luhang, itinuro niya ang kinalagyan ng handbag nang kahit papano ay tumimo sa namamanhid niyang utak ang sinabi nitong kailangan nito ng pera. Nang muling lumabas ang lalaki, nakaramdam siya ng pangungulila at pag-isa. Isang insulto. Ang akala pa naman niya tutulungan siya ng asawang pawiin ang pananabik na ginising sa kanya ni Jake, pero hindi. Pumunta lang pala rito dahil kailangan ng pera. Naniningkit na tinitigan ni Jake ang muling pagbabalik ni Rex sa kanyang inuupuan. Hindi gaya ng naunang paglisan nito sa lamesa, nagtagal ito sa karaniwan at ayaw tanggapin ang kanyang utak ang dahilan. Naramdaman niya pagbabago ng temperatura ng katawan. Nangungulit, nananakit na nagumpisa ng kumalat sa kanyang katawan. Itinukod niya ang dalawang siko sa malamig na salamin ng lamesa. Ilang pagbabago na niya yon ng pwesto nang wala pa halos 5 minuto. Nababawasan na ang kanyang napanalunan. Pero anong magagawa niya? Mukhang mahihirapan na siyang lubusang maibalik ang nagkawatak-watak na konsentrasyon dahil sa babaeng yun. No! Ang hindi makapaniwalang tanggi ni Mika. Ayaw niyang isiping magagawa yun sa kanya ng asawa. No, darling. Don't look at it that way, sweetheart. You see, I'm almost sure that I'm gonna win. Cause first time ko makakuha ng straight flush. But I can swear na dinaya ako, honey, I swear. And besides, I'm drunk. Actually, halos lahat kami lasing na. Hindi ko na nga inasahang may magseseryoso pa sa pustahan namin eh. Pero nakita ko nga ang expression ng loko na tuwaso na yun eh. He dares me, Mika. I can feel it. Nasaan yun niya ang hindi paniniwalang ikaw nga ang handa ko ipambayad sa talo ko. Kaya naisip ko nang ibalik sa kanya ang balak na pamamahiya niya sa kanyang mga bisita. Kailangan natin mapatunayan. Natin? Bakit ba kailangan pa niyang madamay? Nananahimik na nga siya. Ba't siya ang isasalang nito sa kanyang mga kalokohan? Mayroong isang salita, mga Pascual, na tayo mga edukadong tao. Kahit na asawa mong kapalit? Look, darling. Don't put it that way. Isang gabi lang naman eh. Patutunayan lang natin. Magkano, Rex? Magkano mo ako ipinusta? Ipinamigay? Magkano mo ako pinagpalit? Ipinagbili? Na meron rin tayong word of honor at magkano, Rex? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nung una hindi siya makapaniwala. Nagbibiro lang ang kabiyak, hindi ba? Marahil dala ng alak, pero ngayon 20,000 pesos. What? Ipinagbili mo ko sa halagang 20,000 piso? Wag na wag mo akong pagtataasan ng boses, babae ka. I'm trying my best to deal this through a civilized manner and kaya mo lang sabihin yan dahil hindi ikaw ang parang karning ipinagbili sa palengke sa konting pisong halaga. Bakit? May 20,000 ka ba dyan, ha? Look, isipin mo na lang na para rin sa'yo itong ginagawa ko. Alam ko namang nangangailangan ka rin eh. Nasense ko yung kanina, Mika. Alam mo ba yon? At naiintindihan ko ang pangangailangan ng katawan mo, so don't give me that. Rex, ano, may utang na loob pa ako sa'yo? Na ginawa mo akong bayarang babae? May utang na loob pa ako sa'yo, ganun? Don't shout at me, lady. Wala kang karapatan. I should have known that you wouldn't understand. Pero sinusubukan ko pa rin sa pag-asang may silbi rin naman ang pagpapakasal ko sa'yo. Bakit? Kailan mo ba ako inunawa, ha? Kailan kita naasahan sa oras sa kagipitan?
Alam mo ba, ha? Ha? Wala kang kwentang asawa. Natigil ito ng parang kandilang nauupos na napaupo si Mika. Lumuluha. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan ni Rex ang pagtangis ng asawa. Mika, darling, hindi lang naman perang usapang rito eh. Ang mas mahalaga ang ating karangalan, ang ating pangalan at... Please. Naririndi na siya sa paliwanag nito. Ayaw na muna niyang marinig pa ang boses nito. Iwan mo muna ako. But, please Rex. Will you do it? Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago itinulak ang pinihit na seradura ng pinto. Pilit niyang pinatatag ang nanginginig na tuhod. Gusto niyang tumakbo palayo sa kwartong yun, lalo na nang maamoy ang pabangong napakalakas ng karisma. Pero buo ng kanyang pasya. Tumango siya kay Rex. At wala siyang balak na hindi to pa rin yun para matapos ng lahat. Pero bago mangyari ang nais nitong pagpapariwara sa kanya, titiyakin rin niyang ipagkakaloob muna ang sarili sa lalaking may bahagi na sa kanyang puso. Oo, aaminin na niyang nagkaroon nga ng malaking bahagi sa kanya si Jake. Aaminin na niyang minahal na niya ito. At alam niyang lubos pa nitong mapapalitan sa kanyang dibdib ang konting bahagi ni Rex sa kanyang puso. At kahit na alam niyang malabo rin ang lagay niya kay Jake, at least masarap ang iiwan itong mga alaala na matagal niyang sasariwain at iingatan kailanman. Narinig niya ang lagaslas ng tubig. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, makasama niya ito. Paano nga kung muli siya nitong tangihan tulad ng nangyari kanina? Sana kung alam lamang ni Mika ang iniisip ni Jake sa ilalim ng malamig na dutsa ng tubig sa kabila ng malamig na panahon. Hindi kailanman magkakaroon ng puwang ang kanyang pangamba. Nagbabadang binata. Nangati ang kanyang mga kamao sa pagnanais na sapakin ang lalaking ni hindi man lang napansin ang pangungulila ng asawa nito. Ngunit hindi pa nagtatagal, napatunayan niya kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa nang isuggest na maglaro sila ng baraha. At panibagong lakas na naman ang kanyang kinakailangan upang hindi isumpa at tapusin ang lalaking yun. Natigilan ang paglapit ni Mika sa banyo nang biglang tumigil ang tubig. Nagdalawang isip siya kung handa na ba niyang tanggapin ang panibagong kahihiyan. Nahihintakutang halos takbuhin niyang muli ang pinto at magkulong na lang sa sariling silid. Mika! Mika! Parang slow motion na niligon niya ang lalaki upang pagsisihan na rin pala sa bandang huli. Sa kanyang harapan nakatayo ang binatang minamahal na halos walang saplot, maliban sa kapirasong tuwalya. Nanuyo ang kanyang labi at pilit man niyang sabihin sa sariling alisin ang pagkakatingin sa matitipunong balikat ito. Pababa hanggang sinusundan ng mangilan-ngilan nitong buhok sa dibdib. Ngunit agad siyang namula nang sa wakas, tumingin siya sa simpatiko nitong mukha. At madiskubreng ganun din ang ginagawa sa kanya ng binata. Mas matagal nga lamang. Nakapanlalambot sa kanyang tuhod. Nadismaya siya nang walang maaninag na reaksyon sa gwapo mukha ng binata. Habang malayang tumutulo ang tubig sa basa nitong buhok. Ang sabi ni Rex, itong klaseng damit na ito ang garantisadong gigising sa kahit nagaanong kalamig na dugo ng lalaki. Ang damit na nananakam, nanunukso. Galit sa sariling ipiniksi niya ang ulo. At sa pagkakaalala sa asawa, halos patakbo niyang tinungo ang nakatayo lamang na lalaki na parang nanonood lamang ng boring na pelikula. Maya-maya lang nakasimangot at tinitigan niya ito nang wala siyang madamang tugon. Siguradong mangangawit ang kanyang mga paa. Pero determinado siya. Wala na siyang naisip pa. Ang importante ay ngayon, ang kakaibang nararamdaman sa lalaking ito. Silang dalawa lang. Pagsasaluhan ng isang bagay na kay tagal rin niyang ipinagkait sa sarili. Mika, alam mo na. Yes. Listen to me first, Mika. No, ayoko. It's not what you're thinking. You have to listen to me. Kiss me, Jake. Tuluyan na silang natupok at malayang pinagbiyan ang mga sarili na silang dalawa lang ang mahalaga at nagkakaunawaan. Naramdaman ni Mika ang eksaktong sandali ng pagkatuklas ni Jake sa lihim na wala siyang pinagsabihan kahit na mga magulang.
Natigil ang banayad na paggalaw ng binata, sanhi ng natuklasan. Wala pang karanasan si Mika. Iminulit niya ang mga mata at sinalubong ng tingin ang may halong pakiusap, ang hindi makapaniwalang lalaki. Hindi niya kayang kung ngayon pa nito'y pagkakait ang pinapangarap niyang magagandang alaala na balak niyang pagkunan ng lakas upang makalimutan ang masakit na naranasan. Oh God, hindi kailanman niya mapaglalabanan ang may pakiusap sa inosenteng mga mata nito upang ituloy ang ginagawang sa umpisa pa lang, sigurado nang hindi na niya makakayang atrasan. At tuluyan na nga naganap ang nakatakdang mangyari sa kanila. Bumaling siyang patalikod kay Jake. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya akalaing may pag-asa pa siyang maramdaman. Kaya ayaw niyang mababawasan ang natatamong kaligayahan kung ngayon pa siya hihingan ng paliwanag ng lalaking iniibig. Paano nga ba niya ipapaliwanag rito ang inasal na mistulang isang loko sa nakaraang mga sandali gayong siya'y may asawa na? Mika, please. Don't shut yourself to me now. Not now. Mika, please. Tell me how on earth. Na para akong isang sabik na tumalon rito sa kama mo. Sa kabila na may asawa na ako. I'll tell you. Dahil ang lalaki pinakasalan ko, ninais pa ako ipagpalit sa halagang 20,000 piso para lang daw may salba ang aming karangalan. At kaya ako nandito para bago ko ipagkaloob ang aking sarili sa lalaking hindi ko alam ang pangalan. Tinayak kong ibibigay muna ito sa taong alam kong may konti. Kahit konting respeto sa akin. O ano, masaya ka na? Nagtagis ang mga bagang ni Jake. So hindi pa pala nito alam. Loko ka, Rex Pascual. Paano mo ito nagawa sa isang katulad ni Mika? So ngayon, tatanungin mo na ba kung anong klaseng babae ako? No. That's not what I intended to ask you. Not now, not ever. Ang gusto ko malaman kung bakit ako ang unang lalaking nauna sa... Hindi napigilan ni Mika ang magdamdam. Anong akala nito sa kanya? Na basta nalang pumapasok sa kwarto na may kwarto at pupunta sa kamang ito? You flatter yourself too much, Mr. Tuason. Please, Mika, don't try to play cat and mouse to me now. I'm not that ignorant, you know. Of course, obvious ba? Ang alam ko, mahigit na 2 taon na kayong kasal ni Mr. Pascual. How come? Bakla ba siya? No. Do you love him? No, I don't. And I never learned how to love him. Then why? Why marry him? Dahil niloko niya ako. Pinagbigyan namin ng kanyang tanging hiling noon. Sumama ako sa Maynila. At nang ako'y gumising, nasa kwarto na niya ako. Walang saplot. Pinaniwala niya ako, Jake. Pinaniwala niya ako. Na may nangyari sa amin para pakasal ako sa kanya. Ginamit niya ako. Ginamit niya lang ako. Pero pinilit ko siyang matutunang mahalin, Jake. Kahit na nga di ko sinasadyang marinig ang pag-uusap ng mama niya. Kaya sila na-aksidente. Dahil sa kalasingan at kasama ang babaeng isa sa mga girlfriend nito. Na sa akin niya sinisisi ko bakit hindi ko maibalik ang nawala sa kanya. But God knows how hard I try to work out our relationship. Pilit kong nilimot ang aking narinig at pinaniwalang sarili sa kanyang mga kasinungalingan. Na kaya niya ako pinakasalan dahil mahal niya ako. Na ang dahilan ng aksidente ngayon. Dahil papunta sila sa aming bahay para muli ako suyuin, mahalin. At alam mo, masakit, Jake. Wala akong mapagsabihan. Di sakala bang ipinagbili niya ako di ko magawang tumakas at lumayo. Dahil ayaw kong bigyan pa ng alalahan ng aking mga magulang. Sila lang ang pinagkukunan ko ng lakas sa loob. Pero ngayon siguro naman panahon na para ang aking sarili naman ang aking harapin. Salamat ng marami, Jake, sa pakikinig. Bagamat nakaramdam siya ng kalungkutan nang hindi siya tangkaing pigilan ng lalaki, nagpasalamat na rin siya. At kahit papano gumaan ang kanyang dibdib. At higit sa lahat, hindi siya nito pinaasa. At nagkunwaring may kinabukasan pa ang kanilang relasyon. O kung relasyon man ang maaaring itawag doon. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam ng bibitayin. Mapait na sabi ni Mika. Kulang na lang napigilan ng sariling hampasin ng florera ang lalaki. Sa lugar na yun kung saan niya naranasan ang sinasabi nilang langit, kumukuha lamang siya ng lakas ng loob sa namagitan sa kanila ni Jake. Hindi kaya. No!
Pigil na rin niya sa kanya iniisip. Ngunit habang papalapit sa silid na pautal-utal na sinabi ni Rex, hindi pa rin niya mapigilan ang tensyong unti-unti kumakalat sa kanyang buong katauhan. Oh God, please. Hindi si Jake no. At muli siyang umiling. Baka hindi naman kaya si Rex ang nagkamali sa silid na sinabi nito. Maaari, hindi ba? Dahil sa kalasingan nito. Maaaring si Rex, oo, pero hindi ang instinct na kanyang nararamdaman. Hindi. Baka naman nagkakamali lang siya. Mika! Pilit pa rin itinatanggi ng namamanhid niyang isipan ang katotohanang bumubulaga sa kanyang harapan. Ikaw ang... No, wait. Listen to me first. Just tell me, Jake. Ikaw ba ang bumili sa akin? No, it's not that. It's... Just tell me. Pare-pareho lang kayo. Shh. It's okay, Mika. It's over. Mika. Ngunit lalo lamang nasaktan ang ego ni Mika. It's over. How right can he be? Ubod lakas niyang itinulak ang patipunong dibdib ng binata. Mika, please listen to me first. Para ano? Para muling makarinig ng mga kasinungalingan mo? Pwede ba, Jake? Amo ng drama mo. Nakuha mo na gusto mo, hindi ba? Will you first listen? Hindi ba nito alam na sa pagpupumilit nitong makawala sa pagkakayakap niya, muli nitong ginigising ang damdaming pilit man niyang tigilin ay hindi niya magawa sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Saan ako makikinig? Sa'yo? Pagkatapos mo akong papaniwalain? Hindi kita pinaniniwala, Mika, na kahit na ano. Bakit hindi mo sinabing ikaw pala nakabili sa akin? Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayo magagamit. Isa ka pa rin pala sa kanila. Ginamit mo lang ako, kinasangkapan mo pa ang kahinaan ni Rex para... Ano gusto mong gawin ko? Hayaan na lang at manood sa ginagawang pagpusta sa'yo ng asawa mo? Magbingi-bingihan? Habang buong kayabangan niyang pinagmamalaki, na sobra-sobra ka pa sa nautang niya sa sunod-sunod na pagkatalo nito. Gustuhin ko man siyang pigilan. May karapatan ba ako, ha, Mika? Pero bakit hindi mo sinabing ikaw ang... Dahil ang akala ko ay alam mo na. Alam kong hindi ka ang klase na babaeng basta nalang papasok sa kwarto na may kwarto. Listen, Mika, wala akong balak na tuparin ang kalokohang yun. Kahit na nga matagal ko pang gustong-gustong gawin ang bagay na yun. Pero ginawa mo pa rin. Muling bumangon ang paghihimagsik sa kanyang kalooban. Ibinuhos ng walang kahihiyan ang sarili, ibinigay ang lahat ng pagtitiwala. So dapat pala nagpapasalamat pa ako sa iyo ngayon dahil iniligtas mo ako sa paglalaro ng aking asawa. Eh ano ba gusto mong gawin ko? Nahayaang mapunta sa kung sinong loko ang isang bagay na umpisa pa lang ay akin na. Ang hayaang gawin nito ang isang bagay na matagal ko nang ninais na mapasakin. Hayaang panoorin ng baliw mong asawa na ipusta na parang laruan ng babaeng matagal ko na pinapangarap na maging akin. So inamin mo rin, you're just as selfish as they are. Sarili mo rin palang iniisip mo. Pwede ba, Mika? Patapusin mo muna kasi ako. Magkagamit ka rin, Jade. Kapareho ka rin nila. Kapwa agad na natupok ang dalawa. Ni hindi niya namalayan nang tuluyan na silang mabuwal sa kama. Kung kailan naman handa na si Mika, saka naman tumigil ang binata. Nagtatakang tinitigan niyang lalaki. Kahit na tumututol ang katawan at puso ni Jake, pilit niyang pinigilan ng sarili sa ginagawa. Fix yourself. I don't want you to think that I'm doing this just to claim my prize. I want you to think that I'm doing this to show you how much I care. Kakaibang ginaw ang naramdaman ni Mika nang tuluyang may sarang pinto. Muling namuo sa kanyang mga mata ang luha, kasabay na mariing parang pagpiga sa kanyang puso. Handa na siyang harapin ng mga magulang. Walang magulang ang hindi nakakaunawa sa kanyang anak. Nakangiting paliwanag pa sa kanya ni Aling Gloria. Hindi siya nagkamali nang sa mama ni Rex siya magpahatid sa nag-aalalang si George ng gabing mali, umaga na pala nun. Si George naisip niya, nabatid niyang hindi sapat ang pagkakaibigan nila ni Rex upang huwag nitong malaman na hindi na tama ang ginagawa ng kaibigan. At natouch rin naman siya sa pagbibigay nito ng simpatsya at tulong sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ito ang naghatid sa kanya sa bahay nila Rex. Ang bahay na alam niyang huling lugar na paghahanapan sa kanya ng asawa. Lumisan ang binatang dala ang pangakong hindi nito ipapaalam ang kanyang kinaroroonan.
Sa muling pagbabalik nito, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ito rin ang maghahatid ng isang balitang muling magiging susi ng malaking uling pagbabago sa kanyang buhay. Si George ang naghatid sa kanya rito at ito rin ang nagdala sa kanya ng isang balita. Balitang saksi ng kanyang paglaya. Wala na si Rex. Sa pangalawang pagkakataon muling naulit ang trahedyang nangyari noon na dahilan ng pagkakatali niya sa lalaki. At muli sa pangalawang pagkakataon, siya ang ginawang dahilan nito na naging sani upang maganap ang aksidenteng yun. Nga lamang, ito ay may katotohanan na ngayon. Hindi ko na siya napigilan. Mika, talagang nagalit siya ng sisantihin ni Sir. Lalo na't hindi kanya mahanap kahit saan. Maaaring isipin niyang hindi mo tinupad ang inyong usapan. Dali-dali siyang umalis para puntahan ka sa inyo, kahit na medyo mahilo-hilo pa sa kalasingan. Idagdag pa ang dumang bagyo ng gabing yun. Hindi na nakapagtataka ng mabangga ang kanyang sasakyan sa isang pader nang tangkain itong umiwas sa isang paparating na truck. Tama siya. Ang kinalakhang bahay nito ang huling maiisip na puntahan ng lalaki. At sa kabila ng pag-aakala niyang hindi pa gaanong kilala ang asawa, tumama ang hula niyang susugod niya ito. Kahit na ano pa man ang mangyari sa bahay nila sa may kawayan. Muli niyang sinulyapan ang butihing ina ng dating kabiyak na ngayon ay papalayo na sa lugar nito. Bagamat alam niyang masakit rito ang nangyari sa nag-iisang anak, hanga siya sa tatag na kalooban nito. Tatag na ipagbili ang bahay na kasama na nitong tumanda, kasama masasayang alaala ng dalawang mahal sa buhay, na ngayon ay pareho ng yumao. Lahat ng tao ay may kahinaan, Mika. Nakakalungkot nga lamang isiping hindi ito na kayang paglabanan ng aking anak. Tahimik na siya ngayon, ngunit alam kong lubhang malulubos ang katahimikan yun. Kung tuluyan mo na siyang mapapatawad. Muling napabuntong hininga si Mika. Muli niyang kinapa ang damdamin, kinapa ang galit po at suklam. Ngunit ang tanging namamahay sa kanyang dibdib, lungkot at panghihinayang. Lungkot para sa dating asawa, dahil lumisan itong hindi niya alam kung tunay itong nakadama ng ligaya. Panghihinayang sa lahat ng nasayang na panahon, na sana ay naging mas masaya. Sayang, kung natuto lang sana si Rex na tumanggap ng katotohanan. Sana'y natuto rin niya itong mahalin, kahit na nga bilang kaibigan lamang. Nakakalungkot nga lang isipin kailangan pa nitong mawala para bigyang daan ang kanyang kaligayahan at kalayaan. Ngunit ang mahalaga, kaya na niyang tumingin sa itaas ng may ngiti sa mga labi, kasama ang pagpapatawad sa kanyang puso at mataimtim na ipanalangin ang katahimikan ng lalaking nagkaroon rin naman ng malaking bahagi sa kanyang buhay. Sa kanyang laking pasasalamat, hindi naging mahirap para sa kanyang ibalita at ipaliwanag sa mga magulang ang nangyari. Sapagkat nagawa na ni Jake ang pinakamahirap na parte at hindi niya nagawang mapikas sa ginawa nitong paghawak at pagmamaniobra sa sitwasyon at parang pananamantala na rin ito sa ilang araw ring pagkawala niya. Sadyang ipinagtaka niya ang ginawa ng binatak, kabilang na ang lihim na pasasalamat. Maluwag na kalooban na pinanood niya ang papalis na magulang, patungo sa puntod ng asawa. Bakit hindi mo man lang kami pinasabihan kung kailan ang libing bata ka? Siya nga naman, iha, sana'y nakapaglamay man lang kami. Unawain naman ho natin ang mama ni Rex, inayitay. Ipinasya na ho naming bilisan na ang pagpapalibing at nang tuluyan ng makalimot si mama. Marami pa pong dapat ayusin ang matanda bago siya pumunta sa kanyang bunsong kapatid sa Amerika. Ipinasasabi na lang ho niya ng pangangamusta sa inyo at nagbiling kahit na panulat man lang. Magkabalitaan ho tayong lahat. Ngayon ay ayos na lahat. Sana nga lang matutunan na rin niyang pulutin ang nagkawatak-watak na sarili upang muling mabuo ang bagong Mika. Gaya ng ginawang pagkalimot at pagpapatawad ng mga magulang sa kanyang kabiyak. Sana kasali ako sa iniisip mo. Gulat na napalingon si Mika at muntik nang bumigay ang kanyang mga tuhod nang bigla makitang abot kamay niya ang laman na kanyang iniisip. Lagi mo ako sinosurpresa, Jake. Os. Oo. Bakit kailangan mo pang magpakahirap para lang mapatawad nila si... Sigurado ka ako may gawa nun? Come on, Jake. Don't try to play cat and mouse to me now. I'm not that ignorant, you know. Not bad.
Pwede ba? Sabihin mo na sa akin kung bakit inihingi mo ng tawad si Rex. Yun ba ang ginawa ko? Bakit nga pinagtatanggol mo ang lalaking meron kang malaking galit at... Ba't mo naman nasabing galit ako kay Rex? Sandali nga, Jake. Niloloko mo ba ako? Hey, wait. Of course not. Then answer me. Okay. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan na may galit ako sa... kay Rex. Pero oo, inaamin kong naiinis ako sa kanya noon. Hindi bilang tao gaya ng implikasyon ng sinasabi mo, kundi dahil sa mga kalokohang ginagawa niyang pagbabaliwala sa'yo. Bilang asawa, bilang babae at higit sa lahat, bilang isang tao. Biglang pagbangon ng pag-asa sa kanyang puso. Naiinis ka kay... Pero hindi sapat yun upang mawalang pasasalamat na matagal ko nang gustong iparating sa kanya, lalo na ngayon. Pasasalamat kay Rex? Hindi ka galit kay Rex? Tell me, bakit ako magagalit sa isang taong naghatid sa akin ng babaeng maaari ko mahalin habang buhay? Natulalang napatitig si Mika sa binata. Tama bang naririnig niya? Nananaginip lang. Oh God, Mika. Hindi mo pa ba alam? Halos lahat na ng tao sa opisina, bistado na ako. Please, Jake, ulitin mo nga sinabi mo. Halos lahat na ng tao sa opisina ay bistado. No, hindi yan. Dismayadong sabi niya nang biglang masulyapan niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kaharap. Jake, tuwason. Iloloko mo na naman ba ako? Nagtatawang hinigpitan ng binata ang pagkakakapit sa bewang ng babaeng minamahal. I love you. I love you, silly woman. At siniil nito ng halik ang natahimik na babae bilang pagpapatunay sa tunay na nararamdaman. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Ang love story ni Mika at Jake. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig ng aming mga love story. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless you all.